Sa kantina, maaga nang inihanda ni Sukinyo ang aking pwesto para sa kanin. Nang makita akong naglagay ng pagkain, kumindat siya sa akin at tila inaanyayahan akong lumapit. Kung ibang pagkakataon, tiyak na tatanggihan ko ito at maghihintay na kumain kasama sina Yang Yuting at Xiao Hua. Pero ngayon, dala ang aking plato, maayos akong lumapit. Si Sukinyo ay ngumiti at kumaway sa akin. Walang ibang tao, kaya gawin na natin. Ang boses niya ay tila may kaunting inaasahan. Biglang nagulat ang mga kaklase kong lalaki. Ano, hindi sila nagkakamali, si Sukinyo ang napakagandang diyosa. Parang isang yelo, si Yanshai, ngayon ay nakangiti sa isang lalaki at ang boses niya ay napakalambing. Baka nagkamali ako, nagbiro si Su na parang may nangyaring kakaiba. Sa mga naguguluhan at nagulat na tingin ng mga kaklase, dahan-dahan akong umupo sa harap ni Sukinyo. Hindi ko alam kung ito ay isang ilusyon, pero parang ang taong nasa harap ko ay nasa magandang kalagayan. Hindi ko na ito pinansin. Tahimik akong kumakain ng noodles na may karne, sinisikap na huwag pansinin ang mga naguguluhang mukha ng mga kaklase. Biglang nagbago si Sukinyo. Bakit hindi ka kumuha ng double skim milk? Tumingin ako sa mesa, lahat ng kaklase ay may double skim milk. Tama nga, lahat sila ay may kanya-kanyang bahagi, ako na lang ang wala. Sinabi ko nang walang pakialam habang tinatapik ang noodles. Nakuha na lahat at nang dumating ang aking pagkakataon, wala na. Pagkatapos ay nagpatuloy akong kumain ng noodles. Siyempre, hindi ako masyadong swerte. Biglang may isang kamay na mayaman ang naglagay ng double skim milk sa harap ko. Nagtaka ako at napatingala. Medyo maingay sa kantina. Si Sukinyo ay nakatingin sa akin at dahan-dahang nagsalita. Ibigay ko na lang ito sa'yo, ayaw ko namang kumain. Tumingin ako sa double skim milk na dinala niya. May isang damdaming tila nagbigay sa akin ng lakas ng loob at sinabi ko, salamat. Sa susunod na segundo, may pumasok na malamig na paghingi ng tawad sa aking paningin. Tumingin ako sa direksyon nito. Si Yang Yuting ay nakatayo sa hindi kalayuan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin, ang ekspresyon ay malamig na parang yelo. Parang ang hangin sa paligid ay bumaba sa zero. Kasama niya ang 3 o 4 na babae, at isa sa kanila ang tumingin sa akin na may galit. Bakit hindi ka lumapit at kumain kasama kami? Ang pang-aasar ay tila bumagsak na parang kidlat at huminto ang aking kamay. Kilalang-kilala ko ang mayamang batang ito, si Song Xinyu, isang prinsesa na walang alam kundi ang magpakasaya. Nakasandal sa mga donasyon ng pamilya sa ilang gusali, noong unang taon sa mataas na paaralan, niligawan ako ni Song Xinyu, ngunit tinanggihan ko siya. Agad na nagalit si Song Xinyu at sa harap ni Yang Yuting, pinababa niya ako ng husto, sinabing ako ay isang probinsyanong hindi man lang alam ang mga brand. Hindi talaga karapat-dapat ang ganitong uri sa kay Yang Yuting. Kasabay nito, may isa pang babae sa likod ni Yang Yuting na napansin ako at tamad niyang sinabi sa akin. Halika na, wala na tayong makuhang chopsticks. Mula simula hanggang wakas, hindi nagsalita si Yang Yuting na tila inaasahan na tiyak na pupunta ako. Hindi rin siya kailanman tumayo para ipagtanggol ako, hinayaan ng mga tao sa paligid na ibaba ako. Si Sukinyo ay tila tense. Ang kanyang magagandang mata ay malamig na parang kay Yang Yuting. Nagbigay ako ng senyales kay Sukinyo pagkatapos ay huminga ng malalim at tumingin kay Yang Yuting. Na may tahimik at seryosong tono, simula ngayon, hindi na ako makikisama sa inyo. Ang boses ko ay hindi gaanong malakas. Ngunit sapat na upang marinig ng lahat ng naroroon. Lahat ay nagulat at nagtanong, halos lahat ay alam. Na may isang sweet dog sa paaralan na si Gok Xincheng, na araw-araw ay sumusunod kay Yang Yuting mula mataas na paaralan hanggang kolehiyo, talagang napakamahigpit. Paano siya biglang nagbago? Si Song Xinyu ay nakabuka ang bibig na puno ng pagkalito, agad na tumaas ang kanyang boses. Anong sinabi mo? Inulit ko ang sinabi ko kanina, hindi na ako makikisama sa inyo. Ngunit sa oras na yon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Yuting, ang kanyang mga mata ay naging malamig na parang yelo. Ang kanyang mukha ay nagmukhang seryoso at ang boses niya ay malamig. May tono na hindi matanggihan, isang utos na may bawat salita, Gok Xincheng. Lumapit ka, ngunit nanatili akong nakaupo sa aking lugar, walang balak na umalis. Ang mga kaibigan ni Yang Yuting ay nagulat at nagtinginan, walang nakakaalam na talagang tatanggihan ni Gok Xincheng. Nagkamali ba siya sa gamot ngayon? O isa itong paraan ng pagkuha ng atensyon? Si Yang Yuting ay nakatingin sa akin ng may matinding pagtingin. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis siya na walang emosyon, hindi man lang ako tiningnan, parang walang nangyari. Nang tuluyan na silang umalis, nagalit ako, ngunit ang mood ko ay naabala ng mga tao ni Yang Yuting. Kahit ang tanghalian ay walang lasa. Nakayuko ako, tahimik na nag-iisip, patuloy na tinutusok ang pagkain gamit ang chopsticks. Biglang kumabog ang aking puso, tila may nangyaring hindi maipaliwanag. Lahat ng tao sa paligid ay tahimik na nakikinig, may kaunting pag-asa at kuryosidad sa kanilang mga mata. Si Sukinyo ay huminto sandali at nagdagdag, ang sweet dog na ito ay mas matanda sa akin ng 2 buwan, ang sweet dog na lumaki kasama ko. Nagpakita ang mga babae ng inggit na ekspresyon, halos mamatay sa asim ng puso. Nakakainis.
Bakit wala silang ganitong gwapong si Pigs? Hindi pinansin ni Sukinyo ang mga tingin sa paligid at bahagyang ngumiti. Nagsalita ang kanyang roommate na si Chen Shishi, si Goxin Cheng ay si Pigs ni Kinyo. Yan ang ating pangunahing Pigs. Talagang nakakaaliw, parang hindi mo inaasahan. Punong-puno ng tanong ang mukha ko. Pwede palang ganito ang tawagan. Nagsimula nang makipag-usap ang mga babae, maganda rin ang pangalang Goxin Cheng. Parang pangalan ng pangunahing tauhan sa nobela. Haha. Matapos ang isang pagkain, hindi ko napigilan ang pagtawa. Talagang maganda ang atmosfera ng pagkain kasama si Sukinyo. Ang mga kaibigan niya ay talagang tapat at masigla. Hindi katulad ng mga kaibigan niyang yuting na mga second generation, palaging nagmamasid at nag-aabala sa akin. Kailangan ko na lang magpanggap na hindi ko naiintindihan ang kanilang mga pang-aasar. Sa paghahambing, napagtanto ko na talagang nakakapagod noon. Ngayon, nakakabit na ako kay Sukinyo. Biglang huminto siyang yuting, nakakunot ang kanyang kilay at mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Biglang umingay ang langit. Sa susunod na segundo, kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan. Agad na nagkalat ang mga estudyante. Nagsimula silang magreklamo tungkol sa masamang panahon. Si Song Xinyu ay nasa tabi niyang yuting, binuksan ang payong para sa kanya, pagkatapos ay hindi napigilang tumawa. Nalaman ko na gusto ni Goxin Cheng na magpanggap na hindi siya interesado. Talagang nakakatawa. Isang babae ang nagkomento, kaya niyang tiisin ito. Bet ko, hindi lalampas ng isang linggo, babalik siya na puno ng pag-asa. Si Song Xinyu ay umiling. Isang linggo? Sa tingin ko, 2 araw lang ang kaya niya. Biglang huminto siyang yuting. Nagtigilan ang kanyang ekspresyon sa isang iglap. Sinundan nila ang tingin niyang yuting at nakita ang isang lalaki at isang babae na nagbabahagi ng itim na payong. Nakangiti sila sa isa't isa, parang mga magkasintahan sa panahon ng pag-ibig. Parang may cute na filter sa kanilang paligid. Mukhang may kaunting pagmamahal sa kanilang mga mata. Nang tingnan ng lahat, nagulat sila, aba, si Goxin Cheng at si Sukinyo nga. Pagkatapos ng ilang sandali, pinikit ni Song Xinyu ang kanyang mga mata. Seryoso? Nagpapanggap lang ba sila? Mataas ang antas ng paraan. Nakita ko na ang ganitong mababang paraan. Nakatayo siyang yuting sa lugar, hindi kumikilos. Malamig ang kanyang tingin, mas madilim pa ang kanyang mukha kaysa sa mga ulap sa langit. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis siya na walang emosyon. Sumunod din sina Song Xinyu at ang iba sa kanyang hakbang. Lalong lumakas ang ulan. Medyo malayo ang kwarto ni Sukinyo mula sa kantina. Hindi rin ito sa parehong direksyon ng kwarto ko. Nang makita kong walang payong si Sukinyo, sinamahan ko siya pauwi. Mahigpit na nakadikit si Sukinyo sa akin, halos nakadikit na ang buong katawan niya sa akin. Nang bumangga siya sa akin, iniunat ko ang aking braso at mahinang nagsalita. Hawak-hawak ako, naguguluhan si Sukinyo at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo, may kaunting pagkalito sa kanyang mga mata. Ano? Tinitigan ko siya ng seryoso at inulit, hawak-hawak ako, mas madali tayong makakapaglakad ng magkasama. Hindi ba't madalas kayong mga babae na ganyan? Nakatitig si Sukinyo sa lupa, ngunit sa loob niya ay sumisigaw siya, napakabodong tanga. Alam din niyang ito ay sa pagitan ng mga babae, wala namang mga lalaking kaklase na nag-uusap ng ganyan. Hindi ko alam kung ano ang naisip ko at bigla akong napaisip. Noong bata ka, lagi mong sinasakal ang aking braso at leg, hindi ko maalis-alis. Hindi lang iyon, sinasabi mo pang papagod ako at gusto mong tanggalin ang balat ko. Nakalimutan mo na ba ang mga yon? Tumingin si Sukinyo sa akin na may galit. Mga bagay na yon ay nangyari noong bata pa kami. Siguro talagang natatakot siyang mabasa ng ulan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla siyang umabot ng kamay at hinawakan ang aking braso. Mahigpit kaming magkasama, mas malapit ang distansya, at nadarama ko ang amoy ng dalaga. May kaunting pakiramdam na napakalapit. Pinipikit ko ang aking mga mata. Bigla kong naramdaman na ang hawakan ng payong ay nakatagilid at nakaturo ito sa kanyang direksyon. Biglang nagsalita si Sukinyo. Nakatagilid ang payong mo, mababasa ka. Nagbalik ako sa katinuan at mahinang umungol. Basta okay ka na. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa pag-uusap na parang walang nangyari. Gusto ko lang talagang mabasa ng ulan. Nang bumagsak ang ulan, bigla kong naramdaman na pamilyar ang tanawin. Sa susunod na segundo, sumakit ang aking ulo. Napakagulo ng aking isipan. Narinig ko ang malambing na boses sa aking tainga. Bigla akong nawalan ng lakas at umusog patungo kay Sukinyo. Parang bumalik ang mga alaala mula sa nakaraang buhay. Sa madilim na gabi, sa aking nalalapit na pagtatapos ng ika-23 kaarawan. Sa wakas, dumating ang pagbati sa kaarawan mula kay Yang Yuting. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, puno ng pag-asa na binuksan ang chat box. Sa susunod na sandali, parang nahulog ako sa yelo. Bumalik na siya sa bansa. Kailangan kong salubungin siya. Sa sandaling lumabas ang malamig na balita, bawat salita ay sumakit sa aking mga mata. Nagbago ang aking mukha at naguguluhan ang aking isip. Parang may malaking kamay na humihigpit sa aking puso. Siya ang panganay ng pamilya Qin, ang batang kaibigan niyang Yuting mula pagkabata. Guwapo at mayaman, kasama nila sa kanilang grupo. Nang makita ang balita,
kahit alam kong hindi naman talaga gusto ni Yang Yuting ang batang ito. Kahit alam kong ito ay para lamang sa pakikipagtulungan sa pamilya Qin, labis pa rin akong nalungkot. Ang hinanakit ay kumalat sa aking puso. Sa isang sigaw ng pulang dragon, biglang umulan ng malakas. Ang mga patak ng ulan ay walang awa na tumama sa aking mukha. Sa susunod na sandali, isang pulang kotse ang naglalakbay na may nakakasilaw na ilaw, papalapit sa akin ng mabilis. Halos tumama na ito sa aking mukha. Ang aking katawan ay nanginig, ang aking mukha ay maputla, at ang aking lalamunan ay tila nagiging kulay ng aking paningin. May isang tao mula sa likuran ang mahigpit na yumakap sa akin at biglang tumakbo, dumaan sa tabi ng pulang kotse. Nahihilo ako at nakita ang isang pamilyar na mukha na tila lumalapit. Ang aking boses ay nahirapang magsalita. Si Sukinyu. Ang hangin ay tila huminto sa sandaling iyon. Para bang kami na lamang dalawa ang natira sa oras. Si Sukinyu ay may tensyon sa kanyang mukha habang niyayakap ang aking baywang. Nakatayo siya roon, humihinga ng malalim at naghintay, at pagkatapos ng mahabang katahimikan ay binitiwan niya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang boses ay medyo magaspang. Matagal na tayong hindi nagkita. Namumula ang aking mga mata. Matagal na tayong hindi nagkita. Mula nang maging kami ni Yang Yuting, hindi na kami nag-usap ni Sukinyu. Matapos ang graduation, hindi na kami nagkita. Si Sukinyu ay kinuha ang itim na payong mula sa lupa at itinakip ito sa aking ulo. Kakatapos lang ng kanyang concert at dumaan siya rito. Si Sukinyu ay tila nag-aalangan sa kanyang tinig. Sa sobrang pagpipigil, bumulong siya ng isang pagbati sa aking tainga. Sa sandaling iyon, ang mga luha na pinipigilan ko ay hindi na nakayanan at tumulo. Naghintay ako ng isang araw na puno ng pag-asa. Ang mga damdaming hindi maipahayag ay bumuhos mula sa nakaraan. Hindi ko namamalayan na ang aking mga mata ay namumula habang tinitingnan si Sukinyu. Ngayon, siya pa rin ang nangingibabaw sa kanyang damit. At ang Sukinyu na naging reyna ng mga bituin. Sa sandaling ito, ang mga matamis na damdamin mula sa nakaraan ay muling bumalik sa aking isipan. Lubos akong nalunod, nahihirapan huminga. Si Sukinyu ay nag-extend ng kanyang mga kamay na kasing pino ng jade at dahan-dahang pinunasan ang mga patak ng tubig sa aking mukha. Anong nangyari? Kung may problema, maaari mo itong sabihin sa akin. Huwag mong dalhin ito mag-isa. Narinig mo ba? Tumango ako at sinabing walang anuman. Si Sukinyu ay tila nag-atubiling huminto, sa huli ay hindi siya nagsalita. Ibinaba niya ang kanyang mahahabang pilikmata. Tumingin siya sa akin na may malungkot na anyo. Sige, tingnan mo ang hitsura mong nalulumbay. Hindi niya nakakalimutang ipagtanggol ang apelyidong Yang. Gaano mo siya kamahal? Umiling ako. Ayaw ko na sa kanya. Ang boses ko ay napakahina, hindi maririnig kung hindi mo ito pakikinggan ng mabuti. Ngunit ang daliri ni Sukinyu ay huminto sa kanyang mga hakbang. Ano nang sinabi mo? Tumingin ako sa kanya at sinabing seryoso. Ayaw ko kay Yang Yuting. Bawat salita ay parang ulan na bumagsak sa lupa. Pumasok ito sa tainga ni Sukinyu. Parang huminto ang oras. Ang puso ni Sukinyu ay mabilis na tumibok at ang kanyang mga paa ay bahagyang umangat. Sa diary na nasa drawer, may nakadikit na litrato mula sa isang instant camera. Ito ay mula sa entablado ng Sea King. Si Yang Yuting ay nakaupo sa entablado, nagkukwento ng kanyang mga karanasan. Ang kanyang presensya ay malamig at marangal. Hindi ko ito kailanman makakalimutan. Sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw, ang dalaga ay naglalarawan ng kanyang mga karanasan. Isang sulyap ay nakakabighani, isang sulyap ay nagdadala ng pagkahulog. Mula noon, sinimulan kong bigyang pansin siya, ngunit palagi akong maingat at hindi makalapit. Si Yang Yuting ay isang anak ng mayamang pamilya. Siya ay parang buwan na pinapahalagahan ng lahat. Isang bagay na ninanais ngunit hindi maabot. At ako ay isang napakababa na alikabok. Madilim at walang liwanag, hindi makakita ng araw. Hanggang sa araw na yon, nakatagpo ako ng malakas na ulan sa daan papunta sa rehearsal. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Si Yang Yuting ay kasing ganda ng kristal, at tumugon sa akin ng malinaw na boses, sumakay ka. Ayon sa sabi-sabi, walang lalaking kaklase ang nakasakay sa sasakyan ni Yang Yuting. Wala ring lalaki ang nakakuha ng contact number ni Yang Yuting, ngunit ako ang nag-iisa. Marahil ito ay isang espesyal na pagtrato. Ang natatanging pagtrato na ito ay nagbigay sa akin ng maling akala at nagbigay daan sa isang magandang panaginip. Natapos ang saya. Saktong narinig ko ang mga babae na nagtatanong, anong klaseng lalaki ang gusto ni Yang Yuting? Ang kalmadong boses ni Yang Yuting ay lumabas mula sa loob ng pinto. Maging masigasig, masaya at masunurin. Kaya't nagpa siya akong gawin ito. Nagpa siya akong gamitin ang lahat ng aking tiwala at lakas ng loob para sa pag-ibig. Ngayon, nakakatawa talagang isipin. Kung hindi ako gusto ni Yang Yuting, madali niyang maiiwasan ako tulad ng ibang mga lalaki. Ngunit si Yang Yuting ay paulit-ulit na nagbigay sa akin ng kakaibang ilusyon sa mga pagkakataong gusto ko ng sumuko. Nagbigay siya sa akin ng pag-asa. Dahil sa pag-asang iyon, dala ko ang isang tapat na puso at puno ng sigla, ngunit sa huli, ito ay nabasa ng malamig na tubig. Ang realidad ay hindi kailanman tulad ng nobela.
Paano makakaakit ang isang mahirap na bata sa isang mayamang babae? Nang maisip ko ito, itinapon ko ang aking talaarawan sa basurahan. Pagkatapos, mabilis kong inalis ang aking telepono, walang pag-aalinlangan, at tinanggal siyang Yuting at ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay na-block. Dapat na itong tuluyang matapos. Hindi na ako muling magpapadala sa parehong pagkakamali. Nakahiga ako sa kama, nakabalot ng kumot, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong magaan at komportable. Nakatulog ako ng mahimbing, at sa aking mga panaginip, may mga alaala mula sa nakaraan na sumasagi. Isang magandang boses ng buwan ang dahan-dahang kumakatok. Magulo at malabo ang mga alaala. Sa aking isipan, may isang pamilyar na babae na seryosong nakatingin sa akin at nagsasabing, "Hindi ka kailanman isang mababang alikabok. Ikaw ang pinakamaliwanag at pinakapayak na bituin." Kinausap ko ang aking roommate na si Liu at nagparehistro kami para sa basketball tournament. Sa court, puno ng pagkabigla si Liu at nagtanong, "Talaga bang hindi mo na gusto siyang Yuting? Hindi ba't sinabi mo na tutulong ka sa kanya sa piano ngayong araw? Akala ko hindi ka nasasali sa laban." Tumango ako at sinabi sa kanya, "Talaga, kung hindi, ako'y isang sinungaling." Itinaas ni Liu ang kanyang baba. "Matagal ko nang hindi gusto ang babaeng iyon, ngunit dahil sa sobrang gusto mo sa kanya, hindi ko siya pinagsalitaan ng masama sa harap mo. Mula ngayon, tiyak na sasabihin ko na." Palagi siyang may malamig na mukha, parang isang malamig na refrigerator, at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay tila may mga pang-aasar sa akin. Walang minero ang makakahanap ng ganitong uri ng ugali. Si Liu ay tila nag-aapoy ang mga mata sa galit. "Tingnan mo, tama ba ako?" Tumango ako at hindi nagsalita. Sa paligid, biglang nag-init ang mga lalaki. "Wow, si Ang Yuting ay nandito para manood ng laro. Tama ba na siya ay tumingin sa atin?" Lumiko ako at tiningnan siya. Ang laban na ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga kolehiyo. Ang economics at ang impormasyon. Ngunit ang atensyon ng mga manonood ay nasa entablado. Ang dalawang sikat na babae ay nagtatagpo. Agad na nakakuha ng atensyon ng maraming lalaki. Sa di kalayuan, nakatingin si Ang Yuting sa akin. Ang malamig na ekspresyon niya ay naging mas magaan. Napansin din ng ilang babae sa likod ni Ang Yuting ang aking titig. May kaunting tapang sa kanilang mga mata, na tila nagsasabing, "Tama nga ang hinala ko." Sabi ko na nga ba, hindi siya makakapagpanggap ng matagal. Hindi ba't inaasahan niyang makilala si Sukinyo na may ngiti sa kanyang mukha? Siyempre, pagkatapos ng laban, tiyak natatakbo siya papunta rito na puno ng saya. Sa susunod na segundo, biglang tinapik ni Liu ang aking balikat. "Hey, si Gak Xincheng! Yun ba ang iyong maliit na kinyo?" Nang ako'y lumingon, biglang sumigaw ang isang babae. "Grabe, hindi ko akalain na ganito kataas ang kalidad ng mga junior ngayong taon. Sino sa tingin mo ang mas magaling sa kanilang dalawa?" Mga bata lang ang namimili. Si Song Xinyu ay nakatingin sa mga manlalaro na may mga mata na kumikislap. Siyempre, mas magaling ang mga kuya. Sila ay sinanay ng mga profesional mula pagkabata. Pumasok pa sila sa training team ng King. Ang galing talaga. Bahagyang tumango si Yang Yuting sa tabi. Ang kanyang mapuputing kamay ay dahan-dahang humahawak sa bote ng tubig. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang tingin mula sa mga manlalaro. Tumingin siya sa kabilang bahagi kay Gok Xincheng. Ngunit dahil sa dami ng tao, hindi ko agad makita kung nasaan si Sukinyo. Kahit anong tingin ko, muling tumama ang aking mata sa tingin ni Yang Yuting. Tumigil ito ng 2.5 segundo. Nang muling bumalik ang aking tingin, patuloy kong hinahanap ang pinagmulan ng boses. Si Sukinyo sa ibaba ay bahagyang huminto, sumunod sa aking tingin. Nandoon lamang si Yang Yuting. Si Sukinyo ay tila hindi nakatingin sa akin. Nasa tingin na naman siya kay Yang Yuting. Si Raulong Gok Xincheng, hindi ba't ayaw niya? Sinungaling. Sa pagtingin sa eksenang ito, parang ang hangin sa paligid ay naging mapait. Dapat sanang nasanay na ako sa ganitong mga taon. Si Chen Shishi ay nakatingin kay Sukinyo na may kakaibang ekspresyon. Masama ba ang pakiramdam? Tahimik na hindi sumagot si Sukinyo. Ngunit sa susunod na segundo, bigla akong tumingin sa kanya. Nagtagpo ang aming mga mata. Biglang nagulat si Sukinyo pagkatapos ay itinaas ang kanyang braso at mumiti. May 2 maliliit na dimples sa kanyang pisngi, nagpakita ng isang nagniningning na ngiti, parang isang bulaklak na namumukadkad sa taglamig. Sinabi niya sa akin ng walang tunog, "Labanan mo," at napangiti ako. Sa oras na yon, parang sumabog ang puso ko sa saya, mabilis itong tumitibok, halos lumabas na sa aking dibdib. Ramdam ko ang init sa aking mukha, kaya't napababa ako ng ulo at bahagyang tumango, nagkukunwaring kalmado. Kailangan kong magpanggap na hindi ako kinakabahan habang nag-aabang sa simula ng laban. Mabilis akong kumilos at nakuha ang bola. Si Sukinyo sa ibaba ay nakatingin sa akin na may paghanga. Parang isang agila na may layunin, bawat galaw ko ay puno ng liksi at lakas. Ang bola ay tila nakadikit sa aking kamay. Sobrang maayos ng aking tira, isang 3-point shot na nagpasigla sa buong paligid. Si Sukinyo ay nakatutok sa bola, ngunit ang bola ay parang naglaro at napunta sa ibang mga lalaki.
Nalilito ako, hindi ko alam kung kanino ako sumisigaw ng suporta, pero walang gaanong emosyon sa paligid. Parang wala siyang pakialam sa lahat, madali niyang naipasok ang bola sa basket, ang kanyang galaw ay perpekto. Mayroon siyang kaakit-akit na presensya, at biglang huminto ang ingay, nagsimulang sumigaw ang mga kaklase. May mga babae na namumula ang pisngi, nakakita na sila ng iba pang mga aktibidad, pero hindi pa nila siya nakitang naglalaro ng basketball. Paano kaya siya ganito kalamig at mataas ang tingin kahit naglalaro? Tiningnan niya ang mga babaeng may mga plano, at biglang huminto ang kanyang tingin kay Sukinyo. Tumingin siya kay Liuye na parang naging cute na Sixinyo, naglalabas ng malambot at inosenteng aura. Hindi ko akalain na may ganitong purong espiritu sa mundo, pero hindi siya nakatingin sa akin. Sinundan niya ang tingin ni Sukinyo patungo sa akin, at sa oras na yon, nakangiti akong kumaway kay Sukinyo, hindi ko namamalayan ang malamig na tingin ng iba. Siyang yuting sa ibaba ay mahigpit na nakahawak, ang kanyang mga kuko ay halos pumasok sa laman ng kanyang palad, patuloy ang laban sa itaas. Tumingin siya sa mga kasama niyang lalaki, at nagbigay ng isang sulyap, agad namang nag-alala ang isa sa kanila. Sinasadyang idinikit ang sarili sa kanya, gamit ang mga kamay at balikat upang hadlangan ang kanyang pag-atake, may masamang balak ngunit may kontrol. Nagsimula siyang tumalon sa linya ng fall, dahil ito ang karaniwan nilang ginagawa, pero alam kong hindi ito papayagan ni Jade Xianju. Matagal ko nang napansin ang mga maliit na kilos ng dalawang tao sa paligid ko, agad ko silang itinaboy. Mabilis na pumasok sa huli ang laban. Ang sikat ng araw sa hapon ay napakaganda, tumama ito sa akin. Ang bola sa aking kamay ay parang alikabok na lumipad. Lahat ng mata sa buong lugar ay nakatuon sa bola, ngunit ang bola ay tila nag-aalangan sa rim, umiikot ng 2 o 3 beses. Ayaw talagang pumasok. Ang puso ni Sukinyo ay biglang bumilis, nagiging tense ang buong katawan niya. Tahimik siyang nananalangin na pumasok ang bola. Sa susunod na segundo, ang bola ay tiyak na pumasok sa rim, 1 puntos ang agwat. Biglang sumabog ang buong lugar sa sigawan, ang mga palakpakan ay nag-aagawan. Ang Information College ay nakakuha ng 2 puntos na lamang. Ang malaking bato sa puso ni Sukinyo ay sa wakas nahulog, huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ngunit hindi niya alam kung ito ay isang ilusyon, palagi niyang nararamdaman na may 2 mata na nakatuon sa kanya. Isang tingin ang mainit, ang isa naman ay malamig. Ngunit nang itinaas niya ang kanyang ulo, wala namang tumitingin sa kanya. Dito, biglang isinaksak ni Chen Shishi ang isang bot ng hindi pa nabuksang mineral water sa kamay ni Sukinyo. May malaking tanong sa maliit na ulo. Umiti si Chen Shishi at sinabi, "Mabilis, dalhan mo ng tubig ang iyong maliit na kababata." Pagkatapos ay sumayaw siya at nagmadaling tumakbo papuntang banyo. Mukhang may nararamdaman na siya. Sabi ko, kailangan ko ng malaking bote, huwag ka nang maghintay sa akin. Si Sukinyo ay may nakakalitong ekspresyon. Tumingin siya sa mineral water sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa batang nagbabalibol na hindi kalayuan. Mukhang hindi na siya tumitingin sa babae. Kaya tahimik na nagdesisyon si Sukinyo, sa oras na ito, kakailanganin ko ng tubig. Ang liwanag ay hindi sinasadyang tumama sa isang maliit na kuneho, hawak nito ang mineral water, at unti-unting lumapit sa akin. Napaka-cute, ang aking lalamunan ay parang nahuhulog, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nakapawis ako, parang malapit ng mamatay. Sabi ko, sige, kukunin ko ang tubig para sayo. Pero ayaw ko na. Agad kong tinanggihan, hindi na kailangan. Ayaw ko ng tubig. Nakita ng ilang babae sa tabi na wala akong tubig, sabay-sabay nilang inayos ang kanilang bangs. Umaga, nagpakita ng matamis na ngiti ang mga kaklase, ang galing mo maglaro ng basketball, gusto mo bang uminom ng tubig? Pwede bang makuha ang contact number? Ako rin ay mula sa Information College, walang pag-aalinlangan kong tinanggihan. Pasensya na, ayaw kong uminom at hindi ko pa nga nakita ang mga mukha ng mga babae. Nagsiksikan ako palabas ng tao patungo kay Sukinyo, biglang may anino na lumitaw sa harap ko, akala ko siya yon. Nais kong iunat ang aking kaliwang kamay, may ngiti sa aking mukha, ngunit ang kanang kamay ko ay nakahawak sa tubig, siyang yuting ay may mapulang labi na may ngiti. Ang kanyang karisma ay kasing taas ng isang reyna, puno ng tiwala, nang ibinuhos niya ang tubig, doon ko lang nakita kung sino siya. Agad kong ibinalik ang aking kanang kamay, ngunit nag-freeze ang aking utak, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo si Sukinyo mga 4 o 5 metro ang layo, bigla siyang huminto, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay nagpakita ng kaunting ngiti na may pighati. Pagkatapos ay lumingon siya at naglakad patungo sa pintuan, pasensya na, kanina ay nadulas ang kamay ko. Nagpaliwanag ako at agad na lumingon, ngunit nakita ko na lang ang likod ni Sukinyo na umaalis sa pinto. Pagkatapos kumain, bumalik ako sa dorm. Pagkarinig ng tunog ng pagbubukas ng pinto, agad na lumingon ang mga kasama sa kwarto at nakatingin sa akin ng seryoso. Nagtanong ako ng may pagdududa. Ano ang ginagawa nyo? Bakit ang seryoso? Sa susunod na segundo, tinanong ako ni Annie Cheng, sabi ni Goxin Cheng, sabihin mo sa akin ang totoo.
Talaga bang hindi mo gusto si Yang Yuting? Tumango ako at hindi nagsalita. Alam ng lahat na ako ay nanliligaw kay Yang Yuting. Hindi ito lihim, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nagtatawanan sa likod ko. Itinaas ni Andy Cheng ang kanyang ulo at kinuha ang ilang tarot cards na may seryosong mukha. Matagal ko nang ginamit ang tarot cards at astrological chart para suriin ang resulta mo at ni Yang Yuting, pero dahil nakita kitang puno ng pag-asa na nililigawan siya, itinago ko ito sa'yo. Ngayon, gusto mo bang malaman? Si Andy Cheng ay masigasig na nag-aaral ng metaphysics, araw-araw ay nag-aayos ng iba't ibang tarot cards at astrological charts sa dorm. Tumango ako at tumingin sa kanya, sige, sabihin mo. Si Andy Cheng ay huminga ng malalim, ang resulta ay, kung kayo ay magkakasama, hindi ito magiging maganda. Maaari pa itong makaapekto sa iyong mga pangako. Pagkatapos mag-isip, nagdagdag siya, pero hindi ito 100% na tumpak. Medyo metaphysical ito, kung maniniwala ka, nasa iyo yan, sabi ni Ming Ming Chan. Naniniwala ako, biglang nagtanong si Liu na nakalapit, tulungan mo rin akong suriin. Makakapag-asawa ba ako sa unang taon? Kailan ko makikita ang aking magiging asawa? Si Andy Cheng ay masayang pumayag at nag-shuffle ng cards. Para sa kanya, nag-aalala si Liu habang pinapahid ang kanyang mga kamay. Ano na? Tumingin si Andy Cheng kay Ming Ming, humaplos sa kanyang balikat bilang pampalubag loob. Pare, mukhang mag-isa ka pa rin. Nang matapos ang usapan, ang puso ni Liu ay puno ng kalungkutan. Sabi nila, mahirap makahanap ng kapareha sa unang taon. Kailangan mong maging single sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo. Mukhang magiging solo na naman ako. Pwede mo bang tulungan akong malaman ang tungkol sa isang tao? Tumango si Andy Cheng at nagsabi, si Sukinyo, di ba? Ibigay mo sa akin ang impormasyon tungkol kay Sukinyo. Habang nag-iisip si Andy Cheng, lalong bumigat ang kanyang mga kilay. Sandali lang. Gagamitin ko ang ibang paraan ng panghuhula para dito. Ang mga pamantayan ay nagbabago, lahat ng uri ng panghuhula ay isasama. Pagkalipas ng ilang minuto, lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Gupsing Cheng, ikaw at si Sukinyo ay nakatakdang magkatulungan. At sa inyong mga nakaraang buhay, sa kasalukuyan, at kahit sa susunod na buhay, malamang na magkakasama kayo. Kasunod nito, tinanong siya ng 3 kasama sa kwarto. Halimbawa, ang taas at timbang ni Sukinyo, ang kanyang kalagayan sa pamilya, personalidad, mga marka, at mga kaibigan. Lahat ay tinanong ng malinaw. Nang mag-11 ng gabi, nakaupo ako sa aking kama at nag-aaral. Biglang may mensahe mula kay Sukinyo sa aking telepono. Kailan mo ako kakainin? Nang makita ko ang mensaheng ito, naguguluhan ako, tahimik na inaalala kung kailan ko siya ipinangako na kakainin. Kahit na hindi ko matandaan, sumagot ako, bukas ng tanghali, okay lang ba? Ano ang gusto mong kainin? Mabilis na sumagot si Sukinyo, sige, ikaw ang bahala. Biglang narinig ko ang kanyang matamis at kaakit-akit na boses. Nang lumingon ako, si Sukinyo ay tumayo at kumaway sa akin. Umupo ako at tumingin sa maliit na dumplings sa mesa. Nabili mo na ba? Sumagot si Sukinyo ng tahimik. Wala akong klase sa 3 at 4 na oras. Tumingin ako sa kanya. Hindi ba't ako ang nag-aalok sa'yo? Si Sukinyo ay kumuha ng isang dumpling at mumiti. Basta't nandyan ang intensyon. Paano ko naman talaga papayagan kang magbayad? Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, itinulak ko ang isang baso ng gatas na tsaa sa kanyang harapan. Dumaan ako sa tindahan ng gatas na tsaa at binili ito para sa'yo. Para bang isang maliit na bagay lang. Kinuha ni Sukinyo ang baso ng gatas na tsaa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakadampi sa baso. Ang sariwang amoy ng gatas na tsaa ay eksakto sa kanyang paboritong lasa. Kung hindi ako nagkakamali, mahirap talagang makahanap ng tindahan ng gatas na tsaa dito. Mukhang maayos ang daan. Si Sukinyo ay yumuko at sumipsip ng isang patak. Ang pinakapayak na lasa ay maselan at dalisay, ang matamis na amoy ay patuloy na kumakalat ng mainit. Direktang pumapasok sa kanyang puso. Ang sarap, itinaas ko ang kilay at bahagyang umiti. Basta gusto mo, ayos lang. Dahan-dahang tumingin si Sukinyo sa akin, agad akong bumaba ng tingin. Nagkunwari akong walang pakialam, biglang tumawa si Sukinyo at tinawag ang pangalan ko. Gupsing Cheng, napapansin kong kumikilos ang aking mga talukap. Tumango ako. Anong tinatawanan mo? Sabi ni Sukinyo habang nakataas ang isang kamay sa kanyang baba, nakangiti siya. Alam mo ba? Kapag nagnanakaw ka ng sulyap sa iba, halata. Kaya't nagpa siya akong lumihis ng usapan. Salamat sa pagtulong sa akin noong nakaraang araw. Matapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Sukinyo, kung talagang gusto mong magpasalamat, samahan mo ako sa amusement park sa weekend. Tumango ako at mumiti. Kasabay nito, ang sitwasyon naming dalawa ay lihim na kinuhanan ng mga tao sa sulok. Sa madilim na hagdang buhat, biglang sumigaw ang isang babae, wow. Narinig mo? Tignan mo. Si Yang Yuting ay nakatingin kay Sukinyo na may galit na ekspresyon, ang mga babae ay nag-uusap. Si Gupsing Cheng ay tumakbo ulit para kumain kasama ang ibang babae. Sa susunod na sandali, biglang huminto si Yang Yuting. Ang baso sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa, nagkalat ito.
Maliwanag na masama ang kanyang pakiramdam. Agad na pinatagal ng mga babae ang larawan. Inilapit ang screen ng cellphone sa kanyang harapan. Ito ang kuha ng kaibigan ko. Si Gok Xingcheng ay tumakbo ulit para kumain kasama ang ibang babae. Si Yang Yuting ay nakatingin sa larawan ng aking ngiti, ang kanyang mga mata ay tila malamig na yelo. May isang babae na mahina ang boses na nagsabi, bumalik siya sa atin, pero mukhang hindi na siya babalik. Biglang bumigat ang mukha ni Wen Yannyang at tingin, ang kanilang mga boses ay malamig at mabigat, imposible. Si Gok Xingcheng ay sobrang gusto siya, at matagal na siyang nanliligaw. Paano siya basta-basta alis? Si Song Xingyu ay nakatayo sa kanyang tabi at hindi mapigilang humikbi. Para lang iyon sa laro, huwag kang maniwala. Malapit na ang kaarawan ni Jiting. Kapag hindi natin siya inanyayahan, tiyak na magagalit siya. May ibang babae na nagkabalikan. Narinig ko yun dati. Si Gok Xingcheng ay naghahanda ng regalo para kay Jiting. Sa paligid, biglang sumabog ang tawanan. Unti-unting humupa ang mga kilay ni Wen Yannyang at Ting. Ang emosyon sa kanyang mga mata ay tila humupa. Naniniwala siyang hindi kayang iwanan siya ni Gok Xingcheng. Kinabukasan. Sa linggo, ang sikat ng araw ay tumatago sa mga dahon, naglalabas ng mga anino. Ang pintuan ng parke ay puno ng mga tao, matatanda at bata. Si Su Qingyu ay namangha habang tinitingnan ang bawat tanawin sa paligid. Paminsan-minsan, napapabuntong hininga siya. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Anong gusto mong laruin?" Si Su Qingyu ay naguguluhan at nag-isip ng ilang sandali hanggang sa makita ang pinakamalapit na lugar. "Sige, maglaro tayo ng bumper car. Pwede ba?" Tumango ako. "Ayos." Si Su Qingyu ang unang pumili ng isang dilaw na bumper car at maingat na naglagay ng seatbelt. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, ang mga mata ko ay kumikislap sa saya habang nakatingin sa simula ng laro. Dahan-dahang hinawakan ni Su Qingyu ang manibela, seryosong pinag-aralan ang accelerator, preno, at reverse. Maingat siyang nagmamaneho. Biglang may tunog na bangga. May isang tao sa likuran ang malakas na bumangga sa kanya. Medyo napalingon siya. Tumingin siya sa salarin. Nasa likuran ko ako at kumaway. Malalim na huminga si Su Qingyu. Galit na galit siyang pinindot ang accelerator. Malakas niyang iniikot ang manibela, hindi susuko at gustong bumangga pabalik. Ngunit sa kalagitnaan ng bangga, may isa pang tunog. Siya ay bahagyang nahulog sa kanan. Bahagya akong bumangga sa kanya mula sa kanyang gilid. Kung ikukumpara sa naunang malakas na bangga, mas parang ito ay isang paggalaw. Nakita kong wala siyang reaksyon. Muli, bahagya akong bumangga sa kanya. Sa pagkakataong ito, masasabing hindi ito bangga kundi parang yakap. Si Su Qingyu ay may seryosong mukha at tumingin sa akin. Sa kanyang boses, may kakaibang lungkot at kaunting pakiusap. "Gok Xingcheng, huwag mo na akong banggain." Sa isang araw, halos natapos na namin ang lahat ng laro. Nasa pinakamagandang silid ng iyeyo ang lahat, kumikislap ang mga ilaw habang nakikinig si Yang Yuting sa mga nakakaingay na kanta. Dumadaloy ang inis sa kanyang puso at hindi niya mapigilang magalit, "Tumahimik kayo." Agad na naging tahimik ang maingay na gihe. Agad na nawala ang masiglang atmosfera, tila bumaba ang temperatura at parang papasok na sa taglamig. Lahat ay nagtinginan at hindi makapagsalita. Walang makakaintindi sa nais ni Yang Yuting. Hindi masaya ang pangunahing tauhan, kaya't hindi sila naglakas loob na magsalita. Ganito rin ang nangyari sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon, masaya at maingay. Kahit mukhang malamig si Yang Yuting, halatang masaya siya noon. Bakit ganito ang sitwasyon ngayon? Lahat ay pareho sa nakaraang taon, maliban sa isang tao na wala. May isang babae na nagtanong ng maingat, bakit hindi natin tawagin si Gok Xingcheng? Ang lahat ay tahimik na nagmamasid sa mukha ni Yang Yuting. Nang marinig iyon, tumango si Yang Yuting. Agad na naintindihan ng babae ang ibig sabihin at nagsimulang mag-edit ng mensahe. Si Song Xingyu ay hindi masyadong masaya at malamig na nagsabi, "Makinig ka, siguradong naghihintay si Gok Xingcheng na tawagin siya." Kung ganon, mahuhulog lang tayo sa kanyang bitag, sumang-ayon ang iba, tama. Lalo tayong hindi niya papansinin, lalo siyang magiging nag-aalala. Si Yang Yuting ay tahimik na tumingin sa kanila. "Tawagin mo siya," sabi ng babae at pinindot ang send. Sa susunod na segundo, napalaking ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala, tumingin siya sa screen ng cellphone at sinabi, "Si Gok Xingcheng, siya." Si Song Xingyu ay nakaupo ng walang pakialam at nagtanong, "Bakit siya agad na nag-reply sa'yo?" Ang babae ay umiling na may mukha ng pagkabigo. "Hindi, inalis niya ako sa listahan niya." Sa kanyang sinabi, tila may naisip ang lahat. Agad nilang kinuha ang kanilang mga cellphone para makipag-ugnayan kay Gok Xingcheng. "Grabe, inalis din ako. Bakit pati ako? Hindi ko siya kailanman nakausap." Walang duda, lahat sila ay naalis. Si Yang Yuting na lang ang hindi pa nagpadala ng mensahe. Nagtinginan ang lahat at tila may naisip, ngunit parang hindi ito posible. Kahit na sinadyang alisin ni Gok Xingcheng ang mga ito, hindi niya kailanman naalisin si Yang Yuting. Binuksan ni Yang Yuting ang kanyang cellphone na walang emosyon, natatakot na makagambala sa kanya, ngunit kabaligtaran. Ang kanyang mga salita ay malamig, parang isang makina na walang emosyon. Karaniwan, isang i at isang tuldok.
Kahit na hindi siya nag-reply, nang makabawi si Yang Yuting, bahagyang nag-isip at naglagay ng tanong sa usapan at pinindot ang send. Sa kabila ng lahat, hindi dapat si Gok Xingcheng ang nag-block sa lahat ng babae sa paligid niya isang araw bago ang kanyang kaarawan. Sobrang walang katwiran iyon. Ngunit sa susunod na segundo, isang pulang exclamation mark ang lumitaw, sobrang nakakasilaw. Parang isang matalim na hangin na tumusok sa mata. Naipadala na ang mensahe, ngunit tinanggihan ito ng kabilang panig. Iyon ay na-block na siya, kung hindi man ay tinanggal lang bilang kaibigan. Ang mensahe ay dapat na nagpapahiwatig na nag-activate ang kabilang panig ng friend verification. Si Yang Yuting ay matamang nakatingin sa chat interface, ang kanyang mukha ay malamig at mayabang, at nagkaroon ng bitak sa kanyang mukha. Tumingin ang lahat sa kanyang reaksyon, nagulat at nag-alinlangan. Si Gok Xingcheng ay talagang nag-block kay Yang Yuting. Ang ganitong mapanganib na paraan ng pag-aalis ng tao ay talagang hindi pa nakita, tiyak na may mga eksperto sa likod nito. Sa madilim na ilaw ng inye, kalahating mukha ni Yang Yuting ay nakatago sa dilim, may malamig na liwanag na sumisikat. Tumawag siya gamit ang isang estrangherong telepono kay Gok Xingcheng. Agad na kinuha ni Song Xingyu ang kanyang telepono. Nagmukhang nahihirapan, sinabi niya wala tayong nakasab na numero niya. Si Yang Yuting ay malamig na sumagot. Hanggang sa tumawag si Song Xingyu, unti-unti nang napagtanto ng lahat na si Yang Yuting ay sobrang pamilyar sa numero ni Gok Xingcheng. Sa kabilang dako ng amusement park, nakapila ako sa banyo. Sa harap ng banyo, mahaba ang pila. Sobrang dami nila kumpara sa mga sumakay sa roller coaster. Si Sukinyu ay hawak ang aking telepono, nakatayo sa hindi kalayuan. Biglang tumunog ang ringtone ng aking telepono. Isang estrangherong numero. Si Sukinyu ay bahagyang tumingin. Hindi niya sinagot. Mukhang may scam. Hanggang sa ang tunog ay patuloy na tumunog ng mabilis, parang mayroong emergency. Hindi maiiwasan, kaya't si Sukinyu ay nag-swipe sa screen at sumagot. Sa susunod na segundo, ang boses ni Song Xingyu ay biglang umingay. Hindi ka marunong makisama, Gok Xingcheng, ang galing mo naman na nag-block sa amin. Nang marinig ito, si Sukinyu ay nagmukhang naguguluhan at muling bumalik sa kanyang malamig na anyo. Anong klaseng asal ito? Sa loob ng box, ang telepono ay naka-speaker. Ang boses ni Sukinyu ay umabot sa lahat. Nagtaka ang lahat, bakit si Sukinyu na naman? Bakit siya ang sumagot sa tawag ni Gok Xingcheng? Si Yang Yuting ay may malamig na anyo, ngunit sa susunod na segundo, agad na pinatay ni Sukinyu ang tawag. Lahat sa loob ng kwarto ay hindi makagalaw at nakayuko. Si Yang Yuting ay may malamig na tingin, habang si Gok Xingcheng ay nag-blacklist sa kanya at lumingon upang makipaglapit sa ibang babae. Si Song Xingyu ay hawak ang telepono, mabilis na nag-isip. Sa ingay sa telepono, mukhang nasa labas sila. Baka magtanong ako kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Si Yang Yuting ay naglabas ng isang salita mula sa kanyang mga ngipin, pumunta. 5 minuto ang lumipas, si Song Xingyu ay nagulat. Shit, nalaman ko na. Pumunta sila sa bagong itinatag na parke ng libangan. Napansin ni Song Xingyu na sobrang masama ang pakiramdam ni Yang Yuting, kaya agad siyang nagsalita. Mukhang sinasadya ni Gok Xingcheng ang lahat, nagpapanggap na hindi siya nagmamalasakit. Bukod dito, bukas pa ang tunay mong kaarawan. Sigurado akong hindi siya makakapagpigil at darating para magbigay ng regalo. Si Yang Yuting ay nakayuko, ang kanyang mga talukap ay bumabagsak, at may hindi maipaliwanag na pangamba sa kanyang puso. Parang nawawalan siya ng pinakamahalagang bagay. Bakit siya kinakabahan? Ang taong mahal niya ay may pagkakamali. Si Gok Xingcheng ay walang dahilan na nagagalit sa kanya, sinasadya ang kanyang mga galit sa kanyang childhood friend. Gusto ba niyang subukan? Si Yang Yuting ay bumalik sa kanyang katahimikan, walang emosyon at nagagalit. Magiging panghihinayang niya. Haha, tiyak na mangyayari yon. Sa oras na yon, sigurado akong maguguluhan siya. Si Song Xingyu ay umalis sa gitna ng pag-uusap upang umihi at mumiti ng malamig. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na isipin. Alam niyang si Yang Yuting ay ang dahilan kung bakit lalong lumalayo si Gok Xingcheng. Ang taong ito na parang yelo ay nakatayo sa bahay, palaging may seryosong mukha. Para kanino siya nagpapanggap? Inamin niyang mahusay si Yang Yuting sa lahat ng aspeto. Ngunit sa usaping pag-ibig, parang bobo siya. Para bang may hadlang sa emosyon, kailangan pang habulin at alagaan. Hindi ba ito halata? Si Song Xingyu ay gumisi ng malamig. Sa kabilang panig, matapos kong umihi, si Sukinyu ay nakatayo sa isang tabi. Ito ba ay para sa akin? Tumango ako at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay, nakatali ang magagandang lobo. Itinuro ko ang ilang mga bata na naglalaro ng mga lobo sa tabi at nagbiro, tingnan mo, ganito ang laro ng mga bata. Si Sukinyu ay nagulat, kumindat at mahinang tumutol, pero hindi na ako bata. Inilabas niya ang kanyang pulso, ang lobo ay patuloy na umuuga kasabay ng kanyang galaw, sa loob ay may maliit na bagay. Nagbigay ito ng mga pira-pirasong liwanag, ito rin ang sinabi ni Sukinyu habang nakatingin sa akin at naglalakad. Tama, kanina ay tumawag si Yang Yuting, habang sinasabi ito, ang kanyang malinaw na mga mata ay nakatitig sa akin.
Tahimik akong nagkamot ng ulo, hindi ko alam kung ano ang kailangan nila sa akin, pero ang mga tawag ay hindi magandang tanda. At saka, ayaw ko ring makipag-away, kinuha ko ang telepono ng walang pag-aalinlangan at tinawag ang numerong iyon. Walang anumang emosyon, habang pinapanood ang aking mga reaksyon, si Sukinyu ay hindi nakapagpigil sa kanyang gulat. Tara, umuwi na tayo. Habang bumababa, unti-unting dumidilim ang langit, may ilang daan pang natitirang lakarin. Nakita kong parang medyo pagod si Sukinyo, hindi ko napigilang magsalita, bubuhatin kita. Diretso siyang tumingin sa akin, otomatikong umiling, hindi na, ilang minuto na lang at nandyan na tayo. Ngunit bigla akong umupo sa kanyang harapan, may kaunting put sa aking kilos. Hindi nakatiis si Sukinyo, yumuko at pinisil ang aking noo, bilisan mo. Nakatayo ako sa aking pwesto at tumingin sa kanya, sige na, hayaan mong buhatin kita. Si Sukinyo ay naguguluhan. Parang ito ay isang ilusyon, tila may naisip ako, bahagyang umangat ang aking kilay. Noon, araw-araw kitang sinasakyan, o gusto mo bang subukan ang prinsesa? Naalala ni Sukinyo ang daan palabas mula sa bahay ng multo, hindi niya napigilang uminit ang kanyang mga tainga at nanghina ang kanyang mga binti, sa huli ay may kaunting pagsuko siyang sinabi. Sige, buhatin na lang. Isipin mo, dati akong espesyal na pasanin niya, ano ang ikinakahiya dito? Maging si Sukinyo ay naramdaman ang aking mainit na katawan, unti-unting kumakalat sa bawat pulgada ng kanyang balat, sobrang init. Ang puso ni Sukinyo ay tila natamaan ng init, parang nagbago ang temperatura sa paligid, ang aming mga paghinga ay nag-ugpong. Mahirap makaalis, lalo na sa bawat hakbang, lalo kaming nagiging mas malapit. Parang may napakaraming balahibo, ang aking ulo ay parang nangangalit, si Sukinyo ay nakadikit sa aking matigas at malapad na likod. Parang hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko at bumulong sa kanyang tainga, ang tigas mo. Bigla akong huminto. Nagduda pa akong baka nagkamali ako ng narinig. Anong sinabi mo? Wala siyang kaalam-alam na may mali. Ulit-ulit niyang sinasabi sa aking tainga na may matamis na boses, nasa mabuting layunin ka, pero nakahawak ka sa akin ng masyadong mahigpit at hindi ito komportable. Dala-dala ko siya habang naglalakad, tila may isang tao na mahaba ang boses na nagmamalaki. Tahimik siyang walang sinasabi, pero parang ang dami niyang sinasabi. Huminto si Sukinyo sa paghina ng 2 segundo. Agad na namula ang kanyang pisngi. Naramdaman kong pinipiga ang aking lalamunan, parang nahirapan ako. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko at nagbigay ng babala, Sukinyo, gusto mo bang patayin ako? Dito lang siya nakapag-isip, unti-unting pinakawalan ang kanyang lakas at ang boses niya ay naging malambot, pasensya na. Ang malambot na katawan niya ay nakadikit sa aking likod, mas malapit kaysa dati. Mahigpit ang aking mga labi. Alam kong mali ang ganitong pag-iisip kaya't pinilit kong kalimutan ang pakiramdam sa likod ko. Pero habang mas pinipilit kong kalimutan, mas nararamdaman ko ang lahat. Ang lambot, lalo akong bumibilis. Puno ng malambot na ulap ang isip ko. Nakatagilid si Sukinyo sa akin at napansin ko ang bahagyang pamumula sa kanyang tainga. Parang may nakita siyang kakaibang bagay, kumikislap ang kanyang mga mata at hindi nakatiis na dahan-dahang hinawakan ang aking tainga. Sa sandaling tumama ang kanyang daliri sa aking tainga, parang may malakas na kuryente na dumaloy sa akin, halos mapatalon ako. Pinipigilan ko ang aking sarili at mahinang nagbigay ng babala, anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan. Kahit babala, hindi ito mukhang nakakatakot. Si Sukinyo ay mahinang tumango, nakatingin sa aking batok at seryosong sinabi, Guxingcheng, ang pula ng mga tainga mo. At simula nang humawak ang kanyang hintuturo, hindi ako nagbago ng mukha at nagbiro, natural lang ito. Nagtigil si Sukinyo parang nag-aalangan at umungol ng mahina. Namumula ang aking tainga habang mabilis akong umalis kasama siya patungo sa pintuan ng paaralan. Dahan-dahan ko siyang ibinaba at sinusuportahan siya, pero ang lobo sa kanyang pulso ay sobrang mainit. Naisip ko ang katahimikan sa kabila at nagtanong, sino ka? Medyo nagmamadali ang boses mula sa kabila. Si Guxingcheng, nandito kami sa room 18, narinig ko ang boses ni Song Xingyu. Hindi ko na siya hinintay na matapos, agad kong pinatay ang tawag at binlacklist siya. Pagkatapos, nag-charge ako ng cellphone at naligo. Sa kabilang dulo ng tawag, malamig ang hangin sa room. Tumingin si Song Xingyu sa malamig na mukha ni Yang Yuting at sinubukang magpakalma. Hindi dumating si Guxingcheng, kaya wala siyang swerte. Akala niya, kailangan namin siya. Sumagot ang iba, akala talaga nila mahalaga sila. Malamig ang boses ni Yang Yuting, umalis ka. Ngayon lang siya nagalit sa harap ng lahat, at unti-unting nagkalat ang mga tao. Naiwan si Yang Yuting mag-isa sa room. Binuksan niya ang chat history at mabilis na natagpuan ang litrato mula sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Ito ang birthday wish na isinulat ni Guxingcheng gamit ang ballpen. Nang buksan niya ito, nagbigay ng alerto ang sistema na ang litrato ay expired na. Tinitigan niya ang mensahe ng alerto, ang damdaming parang tapang ay mahina at mahirap. Na-expire na. Lumipas ang 10 minuto.
Umabot na ng hating gabi, binuksan ni Yang Yuting ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang sunod-sunod na mga birthday wishes, ngunit wala siyang natagpuang mensahe mula sa taong iyon. Binitiwan niya ang cellphone. Yakap ang mga tuhod, nakaupo siya sa sahig. Isang pakiramdam ng kawalang sigla ang bumuhos sa kanyang puso. Ang boses na matagal ng malamig ay nagkaroon ng kaunting damdamin. Bakit may ganitong pakiramdam? Dapat sanay na ako, di ba? Sanay na sa mga kaarawan na walang mga magulang mula pagkabata. Sanay na maging kasangkapan sa kasal na walang damdamin para sa kapakanan ng pamilya. Sanay na sa mga kaibigan na may mga peking papuri. Ngayon, parang nawalan ako ng tunay na damdamin. Mas hinigpitan pa niyang Yuting ang pagkakayakap sa kanyang mga tuhod. Hindi na siya babalik. Nakuha na siya ng kanyang childhood friend. Nang banggitin ang childhood friend, biglang ibinaba niyang Yuting ang cellphone at tumayo. Tumingin siya sa salamin, bahagyang naguguluhan sa kanyang sarili. Agad niyang inayos ang emosyon at bumalik sa katahimikan. Ano ang dapat niyang alalahanin? Siyang hindi makaalis sa kanya. Siya ang nagdadala ng pasanin na hindi siya maaaring mawala. Babalik siya. Sa susunod na araw, Lunes, kaarawan niyang Yuting. Sa universidad, walang tiyak na upuan sa klase, ngunit sa unang 3 klase ng Securities Investment, kailangan ayon sa numero ng estudyante. Marami na ang nagtatanong sa campus tungkol sa mga detalye niyang Yuting. Sa oras na ito, ang mesa ay puno ng mga liham ng pag-ibig at regalo na hindi na kayang ilagay. Pati ang sahig ay puno ng mga bulaklak, sobrang labis. Ang mga batang babae ay nagpakita ng inggit, siyang ay talagang isang sikat na tao. Ngunit siyang Yuting ay lumapit sa mesa, walang emosyon, habang binubuksan ang mga magagandang nakabalot na regalo. Nang makita ang pangalan ni Song Liren, siya ay nagalit. Walang kahit isa. Walang kanyang card at scarf. Ang mukha niyang Yuting ay nagiging malamig. Tumingin siya kay Song Xingyu na may mabigat na boses, ibalik mo ang lahat ng ito, tulad ng dati, ayusin ang lahat. Si Song Xingyu ay masyadong masunurin na lumapit at nagsimulang mag-ayos ng mga bagay. Kahit anong hanapin, wala akong regalo. Nakakainis. Kaya niya itong tiisin. Habang nag-aayos si Song Xingyu, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, ano ang gagawin sa mga regalo na walang pangalan? Si Yang Yuting ay tahimik na sumagot, itapon mo. Ang mga batang babae sa paligid niya ay nakatingin sa kanya, nakatingala sa mesa. May kaunting pagkakaiba kay Yang Yuting. Dati, nakita niyang bumili si Gok Xingcheng ng isang scarf. Hindi ba yon para kay Chang? Ang mga babae ay hindi napansin ang kakaiba at patuloy na nagsalita, tama nga. Naalala ko, ang regalo ni Gok Xingcheng noong nakaraang taon ay isang relo, di ba? Nakakatawa, isang murang relo na nagkakahalaga ng 800. Swerte pa siya at nagbigay pa. Sa susunod na segundo, naramdaman niyang bumaba ang temperatura sa paligid. Biglang naging malamig. Ang mga mata ni Yang Yuting ay may halong yelo, at ang kanyang mukha ay kitang-kitang nagbago habang nakatitig siya. Ang taong nakatitig ay tila nanginginig. Agad na ibinaba ng babae ang kanyang ulo hanggang sa matapos ang klase sa Securities Investment. Ang mga estudyante ay nag-aayos ng kanilang mga bagay. Isang gwapong kaklase ang huminga ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob at lumapit na may pulang mukha upang magpahayag ng pag-ibig. Yang Yuting, gusto kita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, umalis na si Yang Yuting na may malamig na mukha. Ayaw na niyang magtagal kahit isang segundo. Ang batang lalaki ay biglang nabigo, at si Song Xingyu ay nagmamadaling sumunod. Sumunod sa kanyang mga hakbang, narinig niyang, saan tayo pupunta? Hindi ito ang direksyon patungo sa silid-aralan. At sa kanyang ekspresyon, tila siya ay papunta sa isang seryosong usapan. Sa loob ng walang laman na silid-aralan. Naupo ako sa aking upuan, nag-aaral para sa kompetisyon sa Ingles ng mga estudyante, habang ang mga kaklase ko sa parehong kurso ay umalis na. Sa buong silid-aralan, ako lang ang nag-iisa. Napakatahimik. Natapos ko na ang isang set ng mga pagsasanay. Habang walang tao, dahan-dahan akong bumaba. Nag-iisip kung ano ang kakainin mamayang tanghali sa kanto. Biglang bumagsak ang ilang anino. Parang ulap na bumabalot, biglang lumapit. May kutob akong hindi maganda. Si Yang Yuting at ang 3 o 4 na tao sa paligid niya ay unti-unting lumalapit sa akin. Nanghihina ang buong katawan ko. Palagi na lang siyang ganito, kahit sa buhay na ito o sa nakaraan. Palagi siyang mayabang, ayaw magsalita ng kahit ano, gusto lahat ng tao ay sumusunod at nag-aalaga sa kanya. Para lang makakuha ng magandang tingin. Kahit na ayaw ko na sa kanya, palagi pa rin siyang nandyan sa harapan ko. Habang dumadaan, tahimik akong nakatingin sa kanya. Walang pagbabago sa boses ko, hindi malungkot o nag-aalangan, sabi ko, umalis ka. Hindi ko na muling ulitin ang pagkakamaling iyon. Hindi ako magiging mapagpakumbaba na tulad ng sa nakaraang buhay. 7 taon iyon. 2 taon na sa buhay na ito. Isang malaking biro lang, pero si Yang Yuting ay hindi gumagalaw. Tinutok niya ang kanyang matalim na tingin sa akin. Nagtitigan kami ng ganito, walang kumikibo. Walang nagsasalita. Si Song Xingyu sa tabi ay hindi nakatiis at nagsalita, sa halip na maging mayabang at hindi naniniwala. Gok Xingcheng, naniniwala akong nakatingin ka sa akin.
Sinasabi mong walang kinalaman sa iba. Wala akong pakialam sa kanya, lumiko ako at umalis. Sa susunod na segundo, biglang nahawakan ang aking pulso. Palagi kong kinaiinisan ang pisikal na kontak. Sa nakaraang buhay, ako ang laging nag-aabot ng kamay, at siya ay hindi kailanman nag-initiate. Ngunit ngayon, siya na ang humahawak sa aking kamay. Malalim na huminga si Yang Yuting at halos naglabas ng mga salita mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Guxingcheng, huwag kang mag-imbento ng gulo. Sa susunod na sandali, may isang tao ang biglang tumakbo at mabilis na itinulak ang kamay ni Yang Yuting. Si Sukinyu ay medyo nagalit na nakatingin kay Yang Yuting. Lumayo ka sa kanya. Si Sukinyu ay humigpit ang mga labi, hinawakan ang aking manggas. Si Yang Yuting ay nagalit na tumingin kay Sukinyu at umalis. Tumingin ako kay Sukinyu at nagtanong, "Oh, bakit ka nandito?" Si Sukinyu ay tumingin sa akin at nagsabi, "Katatapos lang ng isang kaklase na nagsabi na si Yang Yuting ay pupunta sa'yo, kaya't nagmadali akong dumating." Sabi niya habang hinawakan ang aking braso, "Samahan mo akong kumain." Nakatayo si Yang Yuting sa hagdang bato na tahimik. Mukhang hindi maganda ang kanyang mukha. Sinabi ni Song Xinyu sa tabi, "Si Guxingcheng ay nagagalit, di ba? Gusto niyang sadyang pasakitan tayo." Ang taong nagtagal ng maraming taon sa paghabol kay Yang Yuting, paano siya basta nalang aalis? Unti-unting bumabalik sa kanyang katahimikan si Yang Yuting, walang emosyon habang bumababa sa hagdang bato. Sadyang nagagalit lang siya. Nang maisip ni Yang Yuting ang sinabi ko dati, ayaw ni Guxingcheng kay Sukinyu. Hindi sila pwedeng magkasama. Sinabi niya mismo na itinuturing lang si Sukinyu na isang nakababatang kapatid na lumaki kasama niya. Sinabi rin niyang si Yang Yuting lang ang gusto niya. Sa hinaharap, siya lang ang mamahalin niya. Kaya't hindi na kailangang habulin siya. Hintayin si Guxingcheng na kumalma. Kapag naisip na ito, tiyak na babalik siya sa aking tabi. Sa isang marangyang bahay. Gustong mag-isa ni Yang Yuting, ayaw mag-aral sa dormitoryo, kaya bumili siya ng isang marangyang bahay malapit sa paaralan. Sa buong araw, mukha siyang malamig. Inutusan ng mga tao na umalis. Ang mga tao ay tahimik na umalis. Malinaw na naramdaman. Lalo na masama ang pakiramdam ng dalaga ngayon. Hanggang anong oras? Napakakakaiba. Karaniwan, hindi ipinapakita ng dalaga ang kanyang galit o saya. Bukod dito, kaarawan niya ngayon. Sa silid, unti-unting humihigpit ang kamao ni Yang Yuting. Hindi niya maiiwasang maisip. Ang eksena kung saan si Guxingcheng ay may ibang babae na nakahawak sa kanyang kamay. Tiyak na nagagalit siya. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Sukinyu sa pagkain. Pagkatapos ay pupunta sa amusement park. Hindi siya nagmamalasakit. Tahimik niyang binuksan ang kanyang backpack. Ngunit sa susunod na segundo, itinuro niya ang kanyang daliri. Ang buong tao ay nakatayo ng tuwid sa ilalim. Isiniksik niya ang isang light brown na scarf sa backpack. Napakalambot at komportable ng tela, parang isang sinag ng mainit na sikat ng araw na bumabalot sa ibabaw ng yelo. Natutunaw ang yelo, kahit walang pangalan o greeting card, ngunit si Yang Yuting ay tiyak. Siguradong si Guxingcheng ang nagbigay. Pagkatapos ng pagbibigay kay Song Xinyu, lumabas ang kulay na talagang ganito. Ngumiti siya, talagang hindi siya makapaghintay, kaya't nagmadali siyang magdala ng regalo. Ito ang sinasabi nilang pang-aasar. Hindi nagsalita si Yang Yuting, ngunit sa wakas ay nakapagpahinga ang puso ni Ruiwei. Na, kung gaano siya kagusto si Guxingcheng, paano siya hindi magbibigay ng regalo sa kanyang kaarawan? Kinabukasan ng umaga, biglang umulan ng malakas sa katapusan ng taglagas, kasama ng pagbaba ng temperatura. Ang mga estudyante ay nagpalit ng kanilang mga damit. Si Yang Yuting ay bihirang nagsuot ng scarf, na agad nagdulot ng kilig sa maraming babae. Sobrang ganda na niya, malamig at malayo ang kanyang balat, at nang isuot ang kayumangging scarf, lalo siyang naging mahalaga. May mga tao nang nag-post ng mga larawan sa forum. Grabe, ang ganda niya kahit naka-scarf. Ito na ang unang pagkakataon na nagsuot si Yang Yuting ng scarf sa paaralan. Talagang kahit nakasako siya, maganda pa rin. Sa puntong ito, may isang lalaki na nakatayo. May malambot na mga mata, nakatitig sa screen ng cellphone. Nagulat ang katabing lalaki. Grabe, hindi ba yan ang scarf na ibinigay mo kay Yang Yuting dati? Tumango ang lalaki. Nga, parang nakalimutan kong lagyan ng pangalan. ₱siyam lang ang halaga. Isiniksik ko lang, akala ko tiyak na itatapon lang. Baka kasi sanay na sa mamahaling brand ang mga mayayaman. Gusto lang subukan ang mura at magaspang. Samantalang ang mga babae sa paligid ni Yang Yuting ay nag-umpisang magbulungan. Lahat sila ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon, nagulat at nakatayo sa kanilang lugar. Hindi nila inasahan. Talagang nagsuot si Yang Yuting ng scarf na ibinigay ni Guxingcheng. Nabaliw na ba siya? Kitang-kita namang sobrang pangit nito. ₱siyam lang ang halaga, parang ayaw pa nga nilang gamitin. Marami silang gustong itanong, pero nang tumama ang malamig na tingin ni Yang Yuting sa kanila, agad silang nanahimik at hindi na nagtanong pa. Si Song Xinyu ay tahimik na nakapiga ng kanyang kamao, bigla niyang nakita ang pamilyar na anino sa labas ng pinto. Bigla siyang nagsalita ng mas mataas ang boses, "Hi, Tinji. Ang scarf na ibinigay ni Guxingcheng sa'yo ay maganda ah.
Hindi ko alam kung gaano karaming effort ang ginugol niya at sinadyang ibigay ito sa iyong kaarawan para mapasaya ka. Tahimik na bumangon siyang Yuting, tila narinig ang nais marinig, kaya't bahagya siyang sumagot. Nang matapos ang tunog, huminto si Sukinyue sa labas ng banyo, ang kanyang katawan ay tila naging stiff. Tahimik na nakatayo si Sukinyue, pinipilit na pisilin ang kanyang mga daliri upang pigilin ang nararamdaman sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya magawa, biglang lumakas ang ulan sa labas ng bintana. Ang buong paaralan ay nalubog sa malakas na ulan, lihim na pinagmamasdan siyang Yuting. Siyang kusang nagbibigay ng tutoring sa mga aralin sa matematika kay Yang Yuting, nagbibigay ng iba't ibang regalo, at palaging sumusunod sa kanya. Sa gabi, puno ng saya at inaasahan, lahat ito ay alam niya, alam na alam. Ngunit ano ang silbi ng kaalaman? Wala siyang karapatang magtanong, lalo na ang magalit. Nilunok ni Sukinyue ang kanyang laway, nakatingin sa lupa na puno ng lungkot, at umalis. Naalala ang sinabi ko noong nakaraang maulang araw, ayoko kay Yang Yuting, ang eksenang iyon. Nang maisip ito, ipinikit ni Sukinyue ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, unti-unting kumalma. Tiyak na hindi na siya muling magbibigay ng regalo kay Yang Yuting, tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan, at tatanungin niya ito ng maayos. Dahil sa pag-unawa, kaya't nagtitiwala, ang ulan sa labas ay patuloy na bumuhos. Ang paligid ay puno ng sariwang hangin, kahit ang hangin ay tila naging basa. Ang ikatlong klase ko sa hapon ay isang elective na kurso. Pagsusuri sa pandaigdigang pananalapi, ang kursong ito ay nakatalaga sa ikalawang bahagi ng semestre, at ito ang unang araw ng klase. Ito ay para sa akin na makasama siyang Yuting sa klase, kaya't nagmadali ako. Dumating ako sa tamang oras sa silid-aralan, ang malaking silid-aralan ay may 100 katao, halos lahat ay naroon na. Nasa unang hilera siyang Yuting at ang kanyang mga kaibigan, may isang bakanteng upuan. Nang pumasok ako sa pinto, lahat ng tingin ay nakatuon sa akin, bahagyang itinaas niyang Yuting ang kanyang mga mata, sinusubukang makakita ng emosyon sa aking mukha. Ngunit wala ni isa. Hindi ko man lang siya tiningnan, tahimik akong umupo sa sulok ng huling hilera. Tahimik na masyado, parang hindi na siya nagmamalasakit. Siyang Yuting ay tila natigilan. Biglang may nawalang espasyo sa puso ko. Madali lang ang elective class, karamihan sa mga tao ay naglalaro ng cellphone. Yung kaklase ko sa tabi ay naglalaro ng buong oras ng klase. Sa pagitan ng klase, kinuha ng guro ang baso ng tubig at dahan-dahang uminom, nakatayo sa harap ng klase at nagsabi. Ang final grade ay ibabatay sa isang papel. Ang mga tiyak na kinakailangan ay ilalabas sa learning platform. Magbuo ng grupo ng 2, magbuo ng grupo ang lahat. Kapag nakumpirma na, punan ang form sa pagkatapos ng kanyang sinabi, maraming lalaki ang sabik na tumingin kay Yang Yuting. Yung mga may lakas ng loob ay nagtanong na kung may partner na siya. Si Yang Yuting ay walang emosyon at hindi man lang tumingin. Isang may sagot at ang mga lalaki ay umalis na may panghihinayang. Lumipas ang ilang minuto. Ang paligid ni Yang Yuting ay unti-unting lumamig, parang halos magyelo na. Si Sukinyue ay naggangalit. Huwag kang mag-alala, si Goksincheng ay tiyak na darating para makipag-partner sa'yo. Sa narinig, ang mukha ni Yang Yuting ay bahagyang gumanda. Ngunit matapos ang mahabang paghihintay, wala pa ring tunog mula sa akin. Unti-unting nawawala ang pasensya ni Yang Yuting. Nang makita kong nakangiti ako at nagtatanong sa kaklase sa tabi, hindi na nakatiis si Yang Yuting at biglang tumayo. Nagsasalita ako sa kaklas ko mula sa med school. Sa susunod na segundo, unti-unting lumalaki ang anino ni Goksincheng. Parang malamig na niebe, unti-unting lumalapit. May hindi magandang pakiramdam ako. Itinaas ni Yue ang kanyang ulo, si Yang Yuting ay huminto sa tabi ng aking mesa, napakalapit. Ang presensya niya ay agad na bumalot sa akin. Sa harap ng lahat, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatuon sa akin. Tahimik siyang nakatayo, walang sinasabi. Ang kahulugan ay halata. Ang mga estudyante ay isa-isang nakatingala, nagmamasid. Biglang nag-init ang sitwasyon. Si Yang Yuting ang pinakasikat na tao sa paaralan. Walang hindi nakakakilala sa kanya, isang tao mula sa mayamang pamilya. At ang aking pagkagusto kay Yang Yuting ay halos alam ng lahat sa paaralan. Mula nang magsimula ang klase. Araw-araw akong sumusunod kay Yang Yuting, parang isang anino. Ang pagkagusto ko kay Yang Yuting ay hindi maikakaila. Ngunit sino si Yang Yuting? Siya ang buwan sa langit, isang tao mula sa pinakamataas na antas ng yaman. Ito ay isang pagkakaroon na hindi kayang alisin ng mga ordinaryong tao sa buong buhay nila. Pero ngayon, si Yang Yuting ang kusang lumapit kay Goksincheng para makipag-team. Paano ito posible? Nakatayo si Yang Yuting sa harap ko na may mahinang ekspresyon. Ang kanyang magagandang mata ay may taglay na hindi maipaliwanag na emosyon. Inabot niya ang kanyang leg at sinadyang ayusin ang kanyang mahinang scarf. Makipag-team tayo, sabi niya, ngunit ako'y bahagyang umatras na walang anumang emosyon. Hindi ako nag-atubiling umiling at tahimik na tumanggi. Ayaw ko. Ngunit bawat salita ay malinaw na umabot sa pandinig ng lahat. Hindi siya naniniwala. Paano ito posible? Lahat ay nakatayo sa kanilang lugar, tila gustong sumubsob sa amin at magpakasaya.
Pagod na ako. Sobrang nakakagulat ito. Pagkatapos ng kanyang sinabi, biglang humakbang si Yang Yuting pasulong. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagbukas ng isang puwang. Nakatayo siya na parang nakarinig ng napakalaking biro. Ang kanyang boses ay lalong naging malamig. Anong sinabi mo? Tahimik akong humiwalay ng distansya at maingat na inulit, ayaw ko. Pagkatapos kong sabihin yon, tumingin ako sa ibang direksyon at hindi na muling tumingin kay Yang Yuting. Ang mga kaklase sa tabi ay may mga mukha ng pagkabigla. Sa susunod na segundo, bigla kong naramdaman na ang atmosfera ay naging malamig. Si Yang Yuting ay nakatayo sa kanyang lugar, ang kanyang mukha ay tila nahahati. Ang kanyang ekspresyon ay tila kayang magpatak ng tinta. Ang mga tao sa paligid ay tila naguguluhan. Tinanggihan ni Gok Xingcheng si Yang Yuting. At sinabi pa ito ng 2 beses. Ang galing naman. Si Yang Yuting ay tumawa ng malamig, tila napaka-stable at may matinding presyon. Bago umalis, nag-iwan siya ng isang pangungusap, Gok Xingcheng. May hangganan ang aking pasensya. Siya ay bumalik sa kanyang upuan na may malamig na ekspresyon. Ang mga kaibigan ni Yang Yuting ay nagtinginan, at sa kanilang mga mata ay makikita ang matinding pagkabigla. Ang taong araw-araw na sumusunod kay Yang Yuting ay talagang tumanggi kay Yang Yuting. Paano ito posible? Maliwanag na gusto niya si Yang Yuting. Kahit na nag-aral siya ng mabuti para kay Yang Yuting at nakapasok sa universidad, hindi ba siya natatakot na mawalan? Si Yang Yuting ay nakaupo sa kanyang upuan, kalahating nakatago sa dilim. Ang kanyang ekspresyon ay tila malamig na naglalaman ng galit, parang isang malupit na taglamig na may halong yelo. Nakakabahala ito. Isang babae sa tabi ang maingat na nagsabi, Yang Yuting, huwag ka munang magalit. Si Yang Yuting ay nakatingin sa kanya na may matinding babala sa kanyang mga mata. Ang babae ay puno ng pawis. Sige, hindi ka galit. Ako ang galit. Galit ako. Pagkatapos ng ilang sandali, ang babae ay tumingin kay Yang Yuting. May pagdududang tingin, nagpatuloy siyang magsalita, ganoon nga. Sa malamig na tono, inutusan siyang makipagrupo. Tiyak na tatanggi siya. Si Yang Yuting ay nahulog sa pag-iisip, may kaunting pag-aalinlangan at pakikibaka sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, siya ay nanatiling matigas, may malamig na tingin at tila walang pakialam. Gusto niya ako. Sigurado akong babalik siya. Ito ay ang mahinang kayumangging scarf. Nagbigay ito sa kanya ng sapat na lakas ng loob. Si Gok Xingcheng ay puno ng pag-iisip tungkol sa kanya, kung hindi siya magtatago ng scarf sa kanyang bag. Si Gok Xingcheng ay nagmamalasakit sa sarili, nagmamalasakit sa kanyang kaarawan, nais lamang na ibaba ang kanyang sarili. Nang maisip ito, si Yang Yuting ay nag-alinlangan sa kanyang hula. Ang babae sa tabi niya ay bahagyang umusli ang labi, parang nakikipag-usap sa isang pusa. Kahit ang mga babae na dati ay tiyak na babalik si Gok Xingcheng ay unti-unting nagiging hindi sigurado. Baka masyadong tiwala si Yang Yuting. At parang palagi nilang nararamdaman na ang tiwala at katahimikan ni Yang Yuting ay tila anumang oras ay maaaring bumagsak. Si Chen Shishi ay may hawak na cellphone, masiglang lumapit kay Su Qinyu. Si Gok Xingcheng ay nagmamalasakit sa sarili, kakagaling ko lang sa campus forum. Nakakuha ako ng napakalaking balita. Kumain ka ba? Sabay na sinimulang ipasok ang mga chips na may lasa ng kamatis sa kanyang bibig. May ngiti sa kanyang mukha. Si Su Qinyu ay hindi gaanong nagmamalasakit sa forum. At ayaw talagang makinig sa mga chismis. Ngunit ang sinabi ni Chen Shishi ay nakakuha ng atensyon ng iba pang 2 babae sa dorm. Nagmakaawa sila na bilisan niya ang pagsasalita. Ngunit si Chen Shishi ay muling lumapit, nakayakap sa tainga ni Su Qinyu. Talagang wala akong interes. Mukhang may kinalaman pa rin ito kay Gok Xingcheng. Biglang lumingon si Su Qinyu. Ang lahat ng pagod niya ay parang nawala. Bigla siyang tumingin kay Chen Shishi na may seryosong ekspresyon. Sabihin mo na agad. Ang bilis ng reaksyon niya, parang may radar, tiyak na narinig ang pangalang Gok Xingcheng. Biglang nag-alarm ang kanyang isip. Nagulat si Chen Shishi. Anong nangyari? Hindi ba't ayaw mong makinig sa mga chismis? Kapag nabanggit si Gok Xingcheng, may isang tao na agad na nag-aalala. Si Su Qinyu ay naggangalit ang mga ngipin. Sa hapunan, ako ang magbabayad. Sige, sabi ni Chen Shishi na bumalik sa kanyang usapan na may kulay abong tono. Katatapos lang ng isang elective na klase sa finance. Pareho silang kumuha ni Gok Xingcheng at Yang Yuting. Ang huling proyekto ng guro ay kailangan ng 2 tao. Malaya ang pagbuo ng grupo, pero walang nakakaalam na si Yang Yuting ay kusang lumapit. Sa harap ng lahat, inanyayahan si Gok Xingcheng. Pagkasabi nito, parang piniga ang puso ni Su Qinyu. Isang matinding hindi maipaliwanag na emosyon ang umikot sa kanyang dibdib. Maging ang paghina ay naging mahirap. At pagkatapos, ang boses ni Su Qinyu ay kalmado, pero kung makikinig ka ng mabuti, mararamdaman mong may kaunting pagkilos na talagang iba sa kanyang karaniwang estado. Hindi napansin ni Chen Shishi at patuloy na nagsasalita ng masigla. Pero sa pagkakataong ito, si Gok Xingcheng ay direktang tinanggihan ang 2. Narinig na pagkatapos ay nagmukhang madilim ang mukha ni Yang Yuting. Hahaha! Bawat salita ni Chen Shishi ay malinaw na naririnig. Pumikit si Su Qinyu at dahan-dahang huminga.
Nakalabas siya sa tensyon at nakasandal sa likod ng upuan. Ang malaking bato sa kanyang puso ay unti-unting bumaba. Hindi na nakinig si Sukinyo sa mga sumunod na salita. Ang mga tunog ng usapan sa paligid ay unti-unting humina, parang nahahati siya sa dalawang mundo. Bahagyang nakayuko siya. Kinuha mula sa drawer ang kanyang lumang diary. Binuksan ang unang pahina. Ang papel ng notebook ay medyo dilaw na. Ang isang linya ng mga salita ay bahagyang malabo pero maayos ang pagkakasulat. Naghihintay ako sa galaw ng mga bituin. Sa susunod na segundo, may tunog ng notification, isang mensahe mula kay Gok Xingcheng. Matapos suriin ang mensahe, mabilis na inayos ni Sukinyo ang diary at nagmadaling lumabas ng dorm. Nagulat si Chen Shishi at sumigaw, "Kinyo, bakit ka nagmamadali?" Lalo pang lumalakas ang ulan. Sa labas ng bintana, may mga batang dragon. Mula sa salamin, malinaw na maririnig ang tunog ng ulan. Mukhang may ilang bagay na dapat talagang linawin upang hindi magkalituhan. Nakipagpartner ako sa isang kaklase na hindi ko kilala. Nagdagdagan kami ng WeChat at isinulat ang aming mga numero at pangalan sa form. Isa-isa nang naglalakad ang mga kaklase patungo sa kantina at dormitoryo. Agad na naging tahimik ang silid-aralan. Pati sina Song Xingyu ay pinatakas niyang Yuting. Tanging kami na lang dalawa ang natira. Dahan-dahan kong inayos ang aking backpack habang unti-unting lumalapit sa akin si Yang Yuting. Malamig at malayo ang kanyang mukha, nakatitig lamang siya sa akin na tila naghihintay ng makatuwirang paliwanag. Itinaas ko ang zipper ng backpack. "May kailangan ka ba?" Tanong ni Yang Yuting sa akin. "Sinasabi mo bang hindi totoo ang relasyon mo kay Sukinyo?" Tahimik kong itinataas ang aking ulo. "Kaya, ano ang kinalaman nito sa'yo?" Biglang nagbago ang kanyang anyo, tila nakarinig ng nakakatawang biro. Ang kanyang boses ay may kabigatan. "Wala itong kinalaman sa akin." Tumango ako ng matatag. "Yang Yuting, hindi na kita gusto." Sabi ko ng kalmado. Walang kahit anong pagbabago sa aking damdamin. Parang may pakiramdam na ako'y nakawala mula sa malalim na dagat. Matagal ko nang gustong bitawan ang mga alaala. Talagang hindi naman ito ganoon kahirap. Araw-araw akong nagpupumilit. Ngunit ang mga alaala mula sa nakaraan ay parang malamig na tubig na yelo na bumuhos mula ulo hanggang paa. Talagang malamig na malamig. Pagkatapos ng aking sinabi, tahimik na nag-isip si Yang Yuting, nahirapan sa pag-unawa sa mga salitang iyon, tila nagdududa sa kanyang pandinig. "Hindi mo ako gusto." Biglang umusbong ang isang damdamin sa kanyang dibdib na hindi maipaliwanag, tila may mga iniiwasang bagay. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan, kahit ang paghinga ay naging mahirap. Isang damdamin na hindi pa niya naranasan. Ilang segundo ang lumipas, mabilis na bumalik si Yang Yuting sa kanyang sarili, nagbalik sa kanyang kalmado at pagkabigla. "Impossible. Kung hindi mo ako gusto, bakit mo pa ako binigyan ng regalo sa iyong karawan?" Ang tono ni Yang Yuting ay malamig at puno ng tiwala. "Nagsisinungaling ka. Sinasabi mong mahal mo lang ako at patuloy na mamahalin mo ako. Tiyak na nagsisinungaling ka. Pero hindi ako mukhang sinungaling." Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya ng seryoso. "Hindi kita sinungalingan." Nag-isip ako at nagdagdag, "Kahit ngayon ay parang may kaunti na akong galit sa'yo." "Galit?" Si Yang Yuting ay tila nagiging mas malamig at mas hindi kaaya-aya. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na talim. Malalim na tumama sa pinakamahina niyang bahagi ng puso, unti-unting nag-iwan ng maraming patak ng dugo. Siya ay may seryosong mukha at unti-unting lumapit sa akin. Sa susunod na segundo, bigla akong nakakita ng liwanag ng mga bituin. Naglakad ako patungo sa pintuan ng silid-aralan. Si Xiaobu ay masigla, "Sa wakas ay dumating ka na." Si Yang Yuting ay matigas na lumingon. Si Suxingyu ay nakangiti at kumaway sa akin, sabi niya, "Tara na." Ang tanawin sa harap ay labis na nakakaapekto sa mga mata ni Yang Yuting. Ang kanyang isipan ay naguguluhan sa mga damdaming nararamdaman. Pagkatapos ng ilang sandali, si Yang Yuting ay tumawa ng malamig at tinawag ang aking pangalan na may napakatahimik na tono. "Gok Xingcheng." Madalas niyang hindi binabanggit ang aking pangalan, pero dati, basta't siya ay nandoon. Kailangan lang niyang igalaw ang kanyang daliri, kahit minsan ay kailangan lang ng isang sulyap, agad akong naroon sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin na tila hindi kailanman mawawala. Ngunit ang mga bulaklak ay nalaglag. Ngunit mas mabilis akong umalis. Ang malamig na anyo ni Yang Yuting ay tuluyang nagbago sa sandaling iyon. Si Xiaobu ay tila puno ng malamig na damdamin. Tinitignan niya ang tanawin sa harap, parang may nawawalang bahagi sa kanyang puso. Malalim na nakakaapekto ito sa kanyang mga pananaw mula pagkabata. Si Sukinyo ay lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. Hindi kami lumingon at umalis. Habang tinitingnan ang aming mga anino na magkasama, hindi kailanman naisip ni Yang Yuting na ang kanyang mga damdamin ay maaaring maging ganito kalalim. Siya ay sumigaw sa amin, "Gok Xingcheng, kung susundan mo siya, huwag nang bumalik kailanman." Ang tono ni Yang Yuting ay puno ng tiwala. Noong nasa mataas na paaralan, nabanggit niya ng walang pag-isip. "Mukhang malapit ka kay Sukinyo." Kinabukasan, sinimulan kong umiwas kay Sukinyo, natatakot na magkamali siya. Pero sa ngayon,
Patuloy akong nakasandal kay Sukinyo na parang hindi narinig, umabot kami sa dulo ng hagdang bato. Ang kanyang anino ay unti-unting lumiit, tila talagang nagdesisyon na siya. Si Yang Yuting ay nagbago ang mukha sa kanyang kinaroroonan. Itinaas niya ang boses, Goxingcheng, halika dito. Gusto niyang pigilin ang sarili tulad ng dati, ngunit ang kanyang magandang mukha ay hindi mapigilang magalit. Lalong lumakas ang ulan sa labas, at ang aking boses ay tuluyan nang nawala sa ulap. Si Yang Yuting ay umatras ng isang hakbang. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi alam kung gaano nakatagal bago siya muling bumukas. Bumalik siya sa orihinal na anyo na magaan at payapa. Paulit-ulit niyang nililinis ang kanyang isip at lalo siyang nagiging determinado. Ginawa ko ito para pasiglahin siya, kaya sinadyang nag-arte ako sa kanyang harapan. Madilim ang kalangitan. Kasabay ng tunog ng patak ng ulan, tumingin ako kay Sukinyo at nagtanong. Anong kailangan mo sa akin? Sa ulap, si Sukinyo ay nakasandal. Ipinasa ang bag na hawak niya sa aking mga bisig. Narito, para sa'yo. Tumingin ako sa loob ng bag. Sa ilalim ng aking mga mata, nagulat at natuwa ako. Paano mo nalaman na gusto ko ito? Mayroon itong paborito kong kape. At mayroon ding isang sikat na game console na talagang mahirap makuha. Pinisil ko ang aking mga mata. Salamat, pero bakit bigla mo akong binigyan ng mga ito? Si Sukinyo ay tila inaasahan na itatanong ko ito. Wala lang, nakuha ko ito sa raffle. Ako, bilang isang babae, ay hindi naman naglalaro. Huminto siya sandali, tumingin sa malayo sa gusali ng paaralan, at nagkunwaring nagtataka. Gusto ko ang ibinigay mong scarf. Nagbigay ka na ba sa iba? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang puting scarf na ibinigay ko ay bagay na bagay sa kanyang personalidad. Tumango ako at sinabi. Nagbigay ako ng isa sa aking kaibigan para mag-practice. Tahimik na nag-isip si Sukinyo at pagkatapos ng ilang segundo, ang kanyang boses ay naging medyo mahina. Nagbigay ka na ba sa ibang babae? Hindi ko inasahan na itatanong niya ito, buong mukha kong iniling. Wala, maliban sa'yo. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Sukinyo at naging malambing ang kanyang tingin. Napansin ko ito. Anong nangyari? Isang kamay ni Sukinyo ay nakasandal, habang ang isa ay naglalaro sa kanyang buhok, tila walang anuman. Nagtatanong lang, nagkunwari siyang walang pakialam at yumuko, pero parang hindi niya maikubli ang ngiti sa kanyang labi. Walang magawa si Sukinyo, kundi ilubog ang kalahating mukha niya sa scarf, tinatago ang kanyang damdamin. Ang inorder ko ay sinangag na may orange juice. Inilabas ng may-ari ang mainit na pagkain. Binigyan ako ni Sukinyo ng chopsticks at kutsara. Nang kumakain kami, inalis niya ang scarf. Hindi nagtagal, bigla niyang sinabi, gusto mo bang mag-hot spring? Ang kanyang tanong ay tila bigla. Medyo nagulat ako kahit nagduda sa aking pandinig. Halos mawalan ako ng malay. Kamakailan lang, nakita ko ang ilang video ng mga vlogger. Nasabi ko lang na gusto kong pumunta sa hot spring, talagang gusto kong maranasan ito. Pero kung kasama si Sukinyo namula ang aking mukha, nakalimutan ko na ang pagkain. Hindi ba't makikita ko siyang nakabikini? Naalala ko ang ilang mga eksena mula sa nakaraang buhay, medyo nag-aalala. Nang makita niyang hindi ako tumugon, lumabas ang komplikadong emosyon sa mga mata ni Sukinyo. Inilapag niya ang chopsticks. Tinitigan niya ako ng seryoso. Ayaw mo bang pumunta? Napag-isipan ko. Yumuko ako at nag-isip. Ito ba ay isang team building activity ng grupo? Pero sa susunod na segundo, mahinang bumulong si Sukinyo sa aking tainga, wala nang iba. Tayo lang dalawa. Si Liu ay nagulat at napabalikwas. Sumabog ang sigaw na, ano? Inanyayahan ka ni Sukinyo na mag-hot spring. Mukhang gusto niyang makipag-date sa'yo. Tahimik kong inayos ang kumot at inilagay ang game console sa ilalim ng unan. Hindi naman ito may tuturing na date, sabi ni Liu na may katwiran. Ganyan ba ang mga eksena sa mga teleserye? Kapag nagde-date ang mga pangunahing tauhan sa hot spring, napapalibutan sila ng mga pink na puso at bula, at hindi ko kayang isipin ang kanilang pag-ibig na nagiging totoo. Hinila ko ang kurtina ng kama at tahimik na tinakpan ang sarili ko ng kumot. Medyo nakakagulat ang kwento. Naalala ko na ang bagong bukas na resort sa hot spring ay mas maganda. Sabi ng mga kaibigan ko, masaya sila. Kaya pumayag ka na ba? 11:00 na, nakahiga ako sa kama at sumilip. Pumayag na ako. Sabi ni Sukinyo, ito ay isang raffle sa grupo ng sasakyan. Nanalo siya ng 2 tiket sa hot spring. Kasama na ang isang bowl ng pagkain sa hotel at buffet. Wala si Tita Kin, kaya inanyayahan niya akong sumama. Sabi niya noon, kung hindi ka pupunta, mawawala ng silbi ang tiket na nakuha. Puno ng isip ko ang tungkol sa kanya na nakasuot ng swimsuit at ang nakakalasing na inumin nang marinig ko ang mga salitang ito. Ibinaba ni Andy Cheng ang tablet at sinabi, kaya nahulog ka sa kanyang bitad. Mukhang nag-aalala siya. Bakit parang lagi kang naloloko? 2 kwarto ba ang nakuha sa hotel? Hindi mo naman siya papakialaman, di ba? Nagsalita ako ng may pag-aalinlangan, 2 kwarto. Dagdag ko pa ng seryoso. Si Sukinyo ay lumaki kasama ko mula pagkabata. Nagtinginan ang 3 tao sa silid at nagpakita ng malalim ng ngiti. Dumating ang taglamig, unti-unting lumalamig ang panahon ng Disyembre.
Natatakot ako kay Ee. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagpunta sa hot spring, hindi ko mapigilang makaramdam ng kasabikan. Ang resort hotel ay may makalumang estilo. Ang natural na singaw ng hot spring ay nakapaligid at may banayad na amoy sa hangin. Matapos kumain ng buffet, nagpahinga kami ng kaunti bago nagbihis. Nakaputing bathrobe ako na nagpapakita ng kalahating bahagi ng aking collarbone. Habang papalapit sa labas, ang buong katawan ko ay tila nahahawahan ng masamang aura. Matapos mag-ayos, nang una kong buksan ang pinto, nakita ko ang isang magandang anino. Ang balat ng dalaga ay makinis at walang kapintasan. Matingkad na puti ang kanyang mga mata, ang kanyang mga binti ay payat at may napakaakit-akit na anyo. Nakaputing swimsuit siya na may lace na strap na disenyo, nakabalot sa isang manipis na tela. Nang bahagyang itinaas ni Sukinyo ang kanyang mga mata at nakita ako, ang kanyang magagandang mata. Nagliliwanag ng makislap na liwanag, umiti siya, hindi nagtagal. Ibinaling ni Sukinyo ang kanyang mga pilik mata, sa simula ay hindi natural na hinigpitan ang kanyang mga daliri. Lumapit ako sa kanya, bahagyang umiti. Naglakad kami patungo sa tabi ng hot spring. Dahan-dahan kong inalis ang puting bathrobe. Ang mga mata ni Sukinyo ay puno ng komplikadong damdamin, tila makikita niya ang ibang tanawin. Dahan-dahang umangat ang kanyang mga sulok ng labi. Ipinakita ko ang aking makinis at toned na mga kalamnan, lalo na ang aking mga ebis na talagang kaakit-akit. Malapad at nakabuka ang aking baywang, ang amoy ng pagiging lalaki ay umabot sa kanya, at ang paghinga ni Sukinyo ay pansamantalang huminto. Hindi ko mapigilang bilangin sa isip ko, talagang may 6 na piraso ng ebis inilipat ko ang aking tingin pababa. Nakita ko ang aking shorts, ilang segundo pagkatapos, bigla siyang tumingin pababa. Inilayo ang kanyang tingin at nagkaroon ng bahagyang pamumula. Itinaas ni Sukinyo ang kanyang puting tuhod at dahan-dahang pumasok sa hot spring, unti-unting lumubog sa tubig. Ang mga patak ng tubig ay dumadaloy mula sa kanyang collarbone patungo sa kanyang dibdib. Isang tanawin, hindi ko mapigilang tumingin ng mas matagal. Si Sukinyo ay nakasandal sa gilid. Hindi malinaw ang kahulugan. Guxingcheng, lumapit ka. Nang dahan-dahan niyang binanggit ang aking pangalan, ang kanyang mga mata ay naging mas mapanukso, parang tahimik na pangakit. Pinagsabihan ko ang aking sarili, sinubukan kong magising. Unti-unti akong bumaba sa hot spring. Napakalayo ko sa kanya. Ang iba ay mabait na dinala ako dito upang maligo sa hot spring, ngunit ang isip ko ay puno ng mga katawan ng iba. Sobrang hindi katanggap-tanggap. Malalim akong huminga nang pumasok sa tubig. Ang mainit na tubig ay yumakap sa akin. Ang aking mga alalahanin at pag-aalala ay natutunaw sa mainit na singaw ng hot spring. Pinikit ko ang aking mga mata at hindi ko napigilang humanga. Ang sarap! Itinaas ko ang aking mga mata at nagkatagpo ang aming mga tingin. Nagbanggaan ang aming mga tingin, sa sandaling iyon, tila kami na lamang ang natira sa mundo. Nagsimula ng isang magandang pagsiklab ng apoy sa dapit hapon, ang paligid ay nagniningning sa mga romantikong ilaw ng bituin. Ang dilaw na liwanag ay bumabalot sa ibabaw ng tubig, ang mga alon ay kumikislap sa romantikong atmosfera, unti-unting nagpapasigla ng puso. Huminto ako ng ilang segundo, hindi gaanong natural na inilipat ang aking tingin at kumilos ng kaunti sa tabi. Palayo ako sa kanya, ang ibabaw ng tubig ay bumangon ng mga alon, hindi pa ako nakakalayo ng ilang hakbang. Biglang bumagsak ang mga talukap ng mata ni Sukinyo, hinila ang kanyang labi, bakit siya lumalayo sa akin? Natakot siyang baka kainin ko siya, tinamaan ako sa puso, medyo nag-alangan. Hindi ko magawang itaas ang aking tingin sa kanya, bahagya akong tumango, ang mga lalaki at babae ay hindi dapat magpabaya. Kailangan kong lumayo sa kanya, kung hindi, natatakot akong hindi ko mapigilan ang sarili kong hawakan siya. Nang marinig iyon, ang tingin ni Sukinyo ay naging magaan, siya ay naglabas ng isang salita, sige. Lumiko si Sukinyo, nakatalikod sa akin, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, biglang narinig ko ang tunog ng tubig sa likuran, ang dalaga ay bahagyang tinukso ang aking likod gamit ang kanyang hintuturo. Ang kanyang boses ay kasing ganda ng gabi, gusto ko, narinig ko ang boses at tumingin sa kanya. Sa isang tunog, nakita kong ang isang kamay ni Sukinyo ay sumasayaw sa kanyang kanang balikat. Hinahawakan ang 2 piraso ng lace. May manipis na patak ng tubig sa kanyang mga mata, ang lace ay humiwalay, tulungan mo ako. Ang kanyang makapal na pilikmata ay dahan-dahang kumikilos, ang kanyang boses ay medyo malambot, ako ay nahulog. Ang aking tingin ay bumagsak sa kanya, ang disenyo ng strap ng kanyang swimsuit ay nakalantad sa kanyang mga balikat. Kung isa sa mga baw ay maluwag, halos makikita ang malaking bahagi, ang aking Adam's apple ay umakyat baba. Isang uri ng alon ang bumangon, ang puting manipis na tela sa labas ng swimsuit ay lumulutang sa ibabaw ng tubig, bahagyang nakikita. Lalo pang nagpapasigla sa puso, si Sukinyo ay muling nagsabi, halika na, tulungan mo ako. Sa wakas, naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanya, hinawakan ang 2 puting lace. Malaking piraso ng puting balat ang tumambad sa aking mga mata, tila walang kapintasan na jade,
labis na nakaka-stimulate sa mga mata. Nagiging hindi mapigilan ang aking mga daliri, nagpaalala si Sukinyo, sige, basta magtali ka lang ng bao. Bahagya akong yumuko, maganda, sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, isang lalaki at isang babae ang naliligo sa hot spring. May ulap ng singaw, palaging nararamdaman ni Sukinyo na ang aking mainit na hininga ay sumasabog sa kanyang leeg, hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagtaas ng temperatura ng tubig. Unti-unti akong umiinit, ang aking puso ay unti-unting nag-aalab, tila ilang segundo lamang ang lumipas. Ngunit parang isang siglo na ang lumipas. Nakaramdam ako ng pangangati. Parang may maliit na hayop sa aking puso na nagwawala, gumawa ako ng perpektong bow para kay Sukinyo, hindi ko siya nahawakan. Pagkatapos ay umatras ako ng isang hakbang, pinigilan ang init sa aking puso, ang boses ko ay medyo mahina. Nakatanda na, si Sukinyo ay huminga ng maluwag at mumiti sa akin, nagpapakita ng dalawang ngipin, salamat. Matapos ang hot spring, ang buong katawan ko ay mainit. Parang puno ng kasiyahan ang aking puso. Malapit na ang gabi, nakabalot ako sa makapal na puting robe at umakyat sa tabi ng buffet para kumuha ng kaunting dessert. Si Sukinyo ay mahigpit na sumusunod sa aking tabi. Ano man ang piliin ko, si Sukinyo ay sumusunod din at kumukuha ng piraso. Tila kami ay isang pares ng magkasintahan na walang puwang sa pagitan. Ang eksenang ito ay tahimik na pinagmamasdan ng ilang tao mula sa malayo, may isang babae na nakatingin ng malaki ang mga mata. Kinuha ng isang kaibigan ang kanyang telepono at kinuhanan kami ng larawan at ipinadala kay Yang Yuting, hindi ba't sinaguk Xingcheng at Sukinyo ito. Sila ay nag-iisa na naliligo sa hot spring. Sa loob ng mamahaling mansyon, ang dalaga ay nakabalot sa isang manipis na puting liwanag, nakaupo siya na walang emosyon habang tinitingnan ang iye. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-scroll si Yang Yuting sa kanyang telepono, nang makita ang mensahe sa WeChat, bigla siyang natigilan. Hindi alam kung ano ang mararamdaman, binuksan niya ang larawan. Ang mga anino ng lalaki at babae ay agad na tumambad sa kanyang mga mata, ang atmosfera ay maayos at masaya. Ang mga mata ng dalaga ay kumikislap, napaka-sweet. Ang lalaki ay nakatingin din sa kanya na may kasiyahan. Kami ni Sukinyo ay parang isang pares ng mga magkasintahan na may mutual na pagnanasa, biglang ibinagsak ni Yang Yuting ang kanyang telepono sa mesa. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging malamig, tila may malakas na hangin na humampas. Pumunta kami ni Sukinyo sa amusement park. Pumunta kami sa Yingyi para sa aking kaarawan, at kahit na nag-hot spring kami ni Sukinyo, ang kanyang hitsura ay malamig at mayabang. Bigla siyang napagod at sa isang sandali, parang may nawala siyang napakahalaga. Matagal bago niya na ipagpigil ang hinanakit sa kanyang puso. Nang muling itinaas ni Yang Yuting ang kanyang ulo, may liwanag ng tiwala sa kanyang mga mata. Paano kayang pipiliin ni Gok Xingcheng si Sukinyo? Sa lugar ng hot spring, maasikaso ang mga staff na nagdala ng inumin, mababa ang alkohol na nilalaman. Napaka-espesyal ng lasa, at mas espesyal ang pangalan, tinatawag itong signal ng puso. Kinuha ko ang bote ng inumin, nagpasalamat, at agad itong ininom. Sour at sweet, may kaunting lasa ng alak, agad akong nahumaling. Hindi nagtagal, nahihilo na ako, unti-unting nagiging malabo ang aking paningin. Naging pula ang aking mukha, hindi ko alam kung bakit bigla akong gustong yakapin. Si Sukinyo sa kanyang baywang, hinawakan ang kanyang mapuputing mga binti, ngunit sa oras na yon. Parang napansin ni Sukinyo ang aking kakaibang kilos, bigla siyang tumayo sa mga daliri at humarap sa akin, may bahagyang amoy ng itlog. Ang kanyang boses ay malambot at nakakaakit sa aking pandinig, anong nangyari sa'yo? Ang dalaga ay mas kaakit-akit kaysa sa dati. Tumingin ako sa kanyang lumalaking mukha, agad akong umatras ng isang hakbang, tila wala akong magawa. Walang anuman, pupunta lang ako sa banyo, nahihilo ako. Dumiretso ako sa katabing banyo at hinugasan ang aking mukha ng malamig na tubig, huminga ako ng malalim. Tumingin sa salamin, palaging may pakiramdam na may mali, sobrang hilo. Humigop ako ng isang malalim na hininga at lumabas ng banyo. Sa sulok, may isang anino na nagtatago, biglang hinampas ako ng isang walis sa aking ulo, agad akong nahilo. Nakatumba ako sa lupa, tiyak na hindi mababa ang alkohol na nilalaman ng inumin, kung hindi ako magkakaroon ng ganitong pagkahilo. Nagsalita ang tao, Gok Xingcheng, dito ko lang nakita ng malinaw ang taong pilit na nagdadala sa akin. Dahan-dahan akong lumaki ang mga mata. Si Song Xingyu, bakit siya? Si Song Xingyu ay lumapit at mariing tinakpan ang aking bibig, yumuko at lumapit sa aking tainga. Si Yang Yuting, ayaw niya sa'yo, isang malamig na bloke, hindi kanya gusto. Gok Xingcheng, gawin mong boyfriend kita, pakakasalan mo ako sa hinaharap. Hindi mo na kailangang mag-aral sa anumang universidad. Ako ang bahala sa'yo, bibigyan kita ng marangyang buhay. Sobrang lasing ako. Walang laman ang isip ko, wala akong lakas. Alam kong sobrang lasing ako. Walang pag-aalinlangan kong kinagat ang aking labi. Habang kumakalat ang lasa ng dugo at sakit, pinilit kong magising. Nang mag-relax ang kalaban, bigla akong sumipa sa kanyang tiyan, malinis at mabilis ang dalaw. Pagkatapos ay mabilis akong tumakas.
Habang tumatakbo, sumigaw ako, Su, hindi ko pa natatapos ang sinasabi. Sa susunod na segundo, ang pamilyar na anyo ay lumitaw sa aking paningin. Si Su Qingyu ay tumakbo patungo sa akin laban sa liwanag. Maging ang lahat sa paligid ay tila nagbibigay daan sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili kong yakapin siya. Sabi ko, Su Qingyu, ang swerte naman. Laging swerte, sa tuwing may panganib, agad siyang lumilitaw sa aking paningin. Si Su Qingyu ay may nag-aalala na boses, nandito na ako, mabait. Maghintay ka sa akin, nahihilo ako, hindi makontrol ang aking mga mata. Nakarinig ako ng mga tunog ng laban, kasunod nito ay agad na dumating. Ang sigaw ni Song Qingyu ay puno ng sakit. Si Su Qingyu ay nahihirapang kontrolin ang kanyang galit, pinipigilan ang ulo ni Song Qingyu. Malakas niyang pinagsasampal ito sa pader, naglalabas ng mga tunog na maliliit at matinis. Si Song Qingyu ay nahihirapan at nakaluhod. Halos may sugat na sa noo, humihingi ng tawad. Si Su Qingyu ay nagpipigil sa kanyang emosyon. Sa huli, pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Gusto mong mamatay kung susubukan mong saktan siya. Samantala, isang babae ang tahimik na umalis mula sa likod ng puno na may hawak na cellphone sa bulsa. Habang siya ay umaalis, napansin niyang dapat niyang ipadala ang naitalang video kay Yang Yuting, lalo na ang mga pahayag na talagang nakabigla. Si Yang Yuting, siya ay isang patay na sundalo, karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Si Song Qingyu ba ay hindi ang pinakaayaw kay Gok Xingcheng. Pero sa kabila nito, siya ay lihim na may gusto sa kanya. Ang mas mahalaga, siya ay naglakas loob na batikusin si Yang Yuting sa kanilang pag-uusap. Nabaliw na ba? Ang babae ay tila malapit ng mahit ng kidlat, siya ay tila naghanap ng kamatayan. Bakit parang kakaiba si Song Qingyu ngayon? Ang kanyang mga mata ay tila nakadikit kay Gok Xingcheng, kaya lumapit siya upang tingnan. Diretsong nagulat ang buong pamilya. Sa hotel, 11:30 ng gabi. Ang madilim na gabi ay sumisipsip sa kalangitan. Uminom ako ng mataas na konsentrasyon ng alak na lasing. Nang ako ay magmulat ng aking mga mata, napagtanto kong nakahiga ako sa malambot na malaking kama, ang kumot ay mahigpit na nakatakip. Walang puwang na naiwan. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ko ang pamilyar na boses na pumasok sa aking tainga. May dalang banayad na tono, gising na, Su Qingyu. Lumipat si Su Qingyu ng upuan at umupo sa tabi ng kama. Tinutok ang kanyang mga mata sa akin, hindi ko alam kung gaano na siya katagal sa tabi. Nakatitig ako sa kanya. Tinitignan din niya ang aking mukha nang may parehong seryosong ekspresyon. Tumango ako, ngunit si Su Qingyu ay hindi nagsalita. Tahimik na nakatingin sa akin. Ang dalawa ay nagkatinginan lamang, ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Pinikit ko ang aking mga mata at bahagyang lumapit, nagtataka habang tinitingnan siya. Ang babae sa aking harapan ay tila medyo nakakatakot, ngunit parang mayroong mahika na unti-unting humihila sa akin. Matagal na akong naghintay, dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang damit, ngunit nag-ingat akong magsalita. Gusto kong yakapin. Ang aking mga salita ay medyo malabo. Ang babae ay hindi agad nakakuha ng reaksyon. Nagtaka siya ng kaunti. Hawak ko ang aking mukha, seryosong nag-isip. Maaari mo ba akong yakapin? Si Su Qingyu ay nakinig ng mabuti. Siya ay bahagyang kumilos ng kanyang mga labi. Yakapin mo ako. Dahan-dahan at mahinahon. Nakatayo ako sa kama. Inilagay ko ang ulo ko sa kanyang dibdib. Mainit at komportable siya. Ang hininga ko ay mainit, parang naging bahagi na ako ng kanyang katawan. Hawak ko pa ang kanyang bewang. Nagsisiksik ako sa kanyang mga bisig at paminsan-minsan ay sinisiko ko siya, parang isang batang nag-aamo. Si Su Qingyu ay yumuko at hinawakan ako. Unti-unting napagtanto na masyado nang malapit ang aming posisyon, kaya dahan-dahan niya akong binitiwan. Hindi ko napigilan ang sarili kong magsalita. Alam mo ba kung sino ako? Nakatayo ako sa malaking kama, nanginginig at nakikinig. Mukha akong nalilito, nakatingin sa kanya na may malabo ang mga mata, nakayuko at walang sinasabi. Ang tingin ni Su Qingyu sa akin ay matagal na nanatili, sa huli ay nagdilim ang kanyang mga mata. Totoo nga. Ang taong lasing ay hindi talaga natatandaan siya. Bigla, nahawakan ko ang kanyang damit na parang isang tanga. Medyo nag-aalala ang tono ko. Alam ko na, si Su Qingyu ay bahagyang nagliwanag. Mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Kaya sino ako? Ang kanyang mga pilik mata ay nanginginig. Ang puso ko ay hindi makontrol at mabilis na tumitibo. Sa huli, medyo nalilito ako at dahan-dahang nagsalita. Ako ang asawa ko. Ang paghinga ni Su Qingyu ay huminto, ang tibok ng puso niya ay biglang nawala. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay narinig niya ang kanyang boses mula sa malakas na tibok ng puso. Ano? Tumingin ako sa kanya na may pagkalito, mukhang medyo nag-aalala. Mahinang nagtanong, anong nangyari? Hindi ba ako asawa mo? Tinutukan ni Su Qingyu ang nagkasala sa kanyang harapan. Mukha akong nalulumbay. Unti-unti siyang umungol, nakakuha ng kumpirmasyon. Umiti ako ng masaya at kontento. Ang mga mata ko ay kumikislap na parang mga bituin. Asawa, ang boses ko ay puno ng lambing. Punong-puno ng pag-asa, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim, si Su Qingyu.
Walang gaanong pagbabago sa boses, sabi mo, umikot ang isip ko ng 2 beses. Malungkot, kaya lumapit ka ng kaunti, tayo'y magtatago. Huwag hayaan ang iba na marinig. Wala namang ibang tao sa kwarto, pero si Sukinyu ay nakayuko pa rin. Lumapit siya sa akin, at narinig ko ang boses ko na bumaba. Naging mag-asawa tayo sa nakaraang buhay, may mga kasal na ganon. Bawat salita ay nagdulot ng emosyon kay Sukinyu. Matagal bago siya nakabawi, pagkatapos ng gulat, nakayuko siya. Nakangiti ng may hinanakit, akala niya ay siya'y nag-isip ng labis. Anong nakaraan at kasalukuyan? Bakit siya nagsasalita ng mga walang kabuluhan? Si Sukinyu ay bumuntong hininga, hindi namamalayan na unti-unting ngumiti. Kahit na ito'y isang panaginip ko lamang, masaya siya. Ngunit hindi niya alam kung ano ang naiisip. Bigla akong nalungkot, mahigpit na hinawakan ng kumot, at ang boses ko ay unti-unting humina. Ngunit pagkatapos ng kasal, napakabait mo, palaging mahigpit ang mga hinihingi mo sa akin. Ako'y nagrereklamo na parang ako'y labis na naapi. Si Sukinyu ay tumingin sa akin na may awa. Ang buong katawan ko ay tila naninigas. Sa kanyang takot na mga alaala ng pagkabata, ang taong iyon ay tila isang demonyo. Palaging nagbubura ng mga mensahe, nagbabanta gamit ang kutsilyo. Sa pinakamasamang pagkakataon, nabali ang kanyang binti. Ang kanyang ina ay puno ng mga sugat. Kahit na namatay ang taong iyon, ang madilim na anino na bumabalot kay Sukinyu ay hindi pa rin nawala.